Batang ito ay isang mayamang ginoo, ngunit nagtatrabaho siya sa isang konstruksyon upang kumita para sa kanyang kabuhayan. Ayaw ni Gujun na manahin ang yaman ng kanilang pamilya, nais niyang maging sariling sikap. Nag-aalala ang kanyang ina kaya gumastos siya upang kumuha ng pribadong investigador upang alamin ang kinaroroonan ni Gujun. Wala namang kaalam-alam si Gujun at patuloy na nagsusumikap sa trabaho. Pinuri pa siya ng supervisor sa konstruksyon. Matapos ang gawain, naglakad si Gujun sa gitna ng masiglang tao na may mabahong katawan. Tiningnan siya ng lahat ng may panghahamak at umiwas sa kanya. Biglang may dumating na sasakyan na mabilis ang takbo. Dahil nawala ng preno ang sasakyan, bumangga ito sa isang tindahan ng prutas sa gilid ng kalsada. Nahulog ang isang palumpo ng bulaklak sa mga kamay ni Gujun. Kinailangan ng nagdadala ng bulaklak na ayusin ang gulo sa lugar, kaya umasa siya na matutulungan ni Gujun na may hatid ang palumpon sa kasal. Nag-alinlangan si Gujun sandali at tuluyang pumayag na tumulong. Pagdating ni Gujun sa lugar, pagbukas ng pinto at makita ang magandang nobya, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napahinto siya sandali at naglakad palapit sa nobya. Ngunit nang makita ng nobya ang maruming itsura niya, tinakpan nito ang ilong gamit ang kamay. Sa nakita, sinadya ni Gujun na diretsong lumapit sa nobya. Dahil sa sobrang takot, napatama ni Rara ang kamao kay Gujun na nagdulot ng pagdurugo ng kanyang ilong. Nang makita ito, agad na humingi ng paumanhin si Rara at tinulungan siyang panasan ang dugo. Ngunit hindi siya nag-ingat at ang dugo ay tumama sa kanyang best-idang pangkasal. Hindi pa nagsisimula ang kasal ngunit unti-unting nagiging magulo ang lahat. Hindi napigil ang umiyak si Rara. Agad na pinatigil ni Gujun si Rara na umiiyak. Kinuha niya ang mga kagamitan upang ayusin ang mantsa ng dugo sa best-idang pangkasal. Mabilis niyang natanggal ang mantsa sa best-ida. Nang malapit nang magsimula ang kasal, lumingon si Rara upang magpasalamat at magpaalam kay Gujun. Hindi na niya kayang tanggapin na umalis at mabigat ang kanyang loob, kaya tumanggi siya. Ngunit ang buhay ay hindi gaya ng inaakala ni Gujun. Ito ay kapalaran ng dalawang anak ng mga mayayamang pamilya. Dahil si Rara ay anak din ng isang mayamang pamilya, ang kanyang ina ay pumanaw pagkatapos siyang isilang. Lumaki siya na labis na iniingatan ng kanyang ama. Siya rin ay masunurin at palaging nakikinig sa kanya. Hindi lamang nagpersige si Rara sa kanyang hilig sa pagtugtog ng piano sa loob ng halos 20 taon, kundi bigla ring inayos ng kanyang ama ang kasal para sa kanya. Hindi na masyadong nag-isip si Rara at masayang pumayag. Nakatuon ang atensyon ng magiging biyena ni Rara sa yaman ng pamilya ni Rara. Upang makuha ang isang ospital bilang dote, kahit na hindi gusto ng magiging biyena ni Rara ang kanyang prangkang ugali, napilitan pa rin siyang pumayag. Araw ito ng kasal ni Rara. Pumasok siya sa bulwagan ng kasal upang hintayin ang kanyang ama. Dumating na si Rara ngunit hindi pa niya nakikita ang kanyang ama. Habang papasok na ang ama ni Rara sa bulwagan, nakatanggap siya ng tawag na nagsasabing na bangkarote ang kumpanya. Agad siyang inatake sa puso at nawala ng malay. Sa loob ng bulwagan, nang marinig ng magiging biyena ni Rara ang balita, agad siyang nagbago ng ugali. Inakala niyang nawala na ang yaman at hindi na mayamang dalaga si Rara. Matapos mag-isip sandali sa harap ng mga bisita, napagpasyahan niyang hilahin ang kanyang anak palayo sa kasal. Nabigla ang lahat ng bisita sa pangyayaring ito. Ang kasal ay pinakamagandang araw sa buhay ng isang babae, ngunit para kay Rara, ito ang araw na nawala sa kanya ang lahat. Pumanaw ang kanyang ama, hinila ng kanyang biyenan ang kanyang asawa palayo at kinumpiska ang lahat ng ari-arian sa kanilang bahay. Labis na nagdalamhati si Rara. Sinabi ng secretary ng kanyang ama na kailangan niyang lumayo muna dahil hinahanap siya ng mga may utang sa lahat ng lugar. Matapos sabihin yun, binigyan ng secretary si Rara ng bag na may pera at ang kanyang lumang sasakyan. Sinabihan siya ng secretary na ingatan ang sarili. Kinagabihan, palihim na umuwi si Rara. Naipagbili na sa subasta ang kanyang vilya at ang piano at iba pang gamit ay nauwi rin sa subasta. Umiyak si Rara habang tinutugtog ang piano, malungkot ang mga nataang mula sa kanyang mga daliri. Sa kabilang panig, may dalawang malalakas na lalaki na gustong pumasok sa tirahan ni Gujun. Bumaba si Gujun sa unang palapag gamit ang fire escape. Sa sandaling yun, dumanas siya sa harap ng bahay ni Rara at narinig ang nakakaantig na tugtog ng piano na nagpaiyak sa kanya. Wala nang matitirhan si Gujun ngunit nakita niya ang isang lugar na maaari niyang puntahan sa billboard sa bus stop, isang lungsod na puno ng pangarap at romansa. Si Dr. Chahad ay natapos na ring mag-empake upang magpaalam sa kanyang asawa. Sa lugar kung saan bughaw ang dagat at langit, sina Jongnam at ang kanyang ina ay nagtatamasa ng kanilang mapayapang araw. Tinawagan ni Rara ang kanyang kasintahan ngunit pinatay ng ina nito ang telepono. Hindi rin naglakas loob magsalita si Jongnam. Walang matakbuhan si Rara kaya napilitan siyang magrenta ng bahay. Agad siyang pumirma ng kontrata sa ahente. Ginamit ni Rara ang 100,000,000 won na ibinigay ng secretary upang bayaran ang buong renta. Matapos lumipat si Rara sa bago niyang bahay, nakita niya ang isang bansag na Dudu Sol Sol Lala Sol. Ang taong ito ay nag-iwan ng komento sa kanyang social media account. Sinabi ng taong ito kay Rara na kung nakakaramdam siya ng pag-iisa, maaari siyang pumunta sa lungsod sa larawan.
Pagkalipas ng isang buwan, biglang dumating ang isang ahente ng real estate upang silipin ang bahay. Natanto lang ni Rara na siya pala ay naloko. Pagkatapos niyang tumakbo sa pintuan ng intermediary agency kung saan niya pinirmahan ng kontrata, napansin niyang napalibutan na ng grupo ng tao ang lugar. Naguluhan si Rara at inilabas ang kontrata, nagtatanong sa babae sa tabi niya kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng babae na ang kontrata ay hindi direktang nilagdaan sa may-ari ng bahay, kaya ngayon lahat ay napilitang manirahan sa lansangan. Dahil sa sunod-sunod na dagok sa kanya, dinala ni Rara ang kanyang maliit na aso sa puntod ng kanyang mga magulang. Ikinwento niya sa kanila kung gaano niya sila nami-miss. Dahil sa sobrang gutom, natikman pa niya ang pagkain ng aso, ngunit mahirap itong lunukin. Biglang naalala ni Rara ang taong nag-iwan sa kanya ng mensahe. Isang ideya ang dumaan sa isip niya, posibleng kilala niya ang taong yun. Siya na lang ang tanging maaasahan sa ngayon, kaya kinuha niya si Mimi at nagmaneho patungong Yanpo City, tulad ng nakalarawan sa litrato. Sa daan, biglang nagpakita ng kakaibang kilos ang maliit na aso, at nag-alala si Rara. Napalingon siya at hinaplos ang aso, halos mabangga si Gugan na nagbibisikleta. Agad niyang binago ang direksyon ng kotse, ngunit nadapa pa rin si Gugan, at siya mismo ay nawala ng malay sa banggaan. Tumayo si Gugan upang tingnan ang may-ari ng kotse at nagulat nang makita si Rara sa loob. Ilang sandali ang lumipas, dumating ang ambulansya para dalhin si Rara at Gugan sa ospital. Sa pagkakataong yun, si Dr. Cha ang dumating bilang attending physician, na kamakailan lang ay na-transfer sa Yanpo. Agad na inasikaso ni Gugan ang sugat niya at bumilis sa pag-check kay Rara sa ward. Pagkagising, natagpuan ni Rara na balot na parang mami ang kanyang dalawang kamay. Habang nagdadalamhati, nakita niyang muli si Gugan. Sinabi nito na sumasailalim sa operasyon ang kanyang maliit na aso, si Mimi. Masaya at malungkot si Rara ng sabay, na may luha sa mga pisngi, at marahang pinunasan ni Gugan ang mga ito. Ipinaliwanag ni Dr. Cha na ang kaliwang kamay niya ang pinakagrabe ang pinsala at kailangan niyang magsuot ng cast ng 3 linggo. Gusto sana ni Rara na may tutulong sa gabi, ngunit nag-business trip ang iba. Luhang-luhang siya at humarap sa kawalan, kaya si Gugan na lang ang nagpuna sa kanyang mukha. Naalala ni Rara na may tanong, bakit nandyan si Gugan? Sinabi nito na dumating siya para humingi ng kompensasyon, maliit na halaga, bisikleta, at kabayaran sa mental na pinsala. Hindi niya inaasahan na wala ng pera si Rara, at gusto pa nitong humiram. Dinala ni Gugan si Rara pabalik sa ward at balak umuwi, ngunit maraming hiling si Rara, kuha ng tubig, buksan ng kurtina, iyandat ang kutson. Humingi rin siyang manatili si Gugan sa room, kaya sa huli ay kinailangan nitong maglatag ng banig at matulog sa tabi ng kama ni Rara. Kinabukasan, may lumipat na batang babae sa room. Ngayong nakilala ang kanyang ina, napagtanto nilang hindi magkasintahan o magkapatid si Gugan at Rara, kundi relasyon ng may utang at nagpapautang. Dumating muli si Dr. Cha upang i-check ang batang babae, na nag-aalala na baka maapektuhan ang pagpipiano niya dahil sa sugat sa daliri. Nalaman ni Rara na pareho sila ng propesyon, kaya naisipan niyang mag-perform ng air piano, ngunit dahil sa sira niyang braso, para siyang zombie sa paglalaro. Pinutol ni Gugan ang kanyang pagtatanghal. Matagumpay naman ang operasyon ni Mimi. Humingi ng malaking bayad ang veterinaryo, at bilang karaniwang nakaupo sa utang, ngumiti si Rara at sinabi kay Gugan na siya na ang magbayad. Pagka-discharge, balak niyang ibenta ang kotse para mabayaran ang utang. Inisip ng ina ng batang babae sa katabing kama na sinusubukan ni Rara linlangin si Gugan sa pagmamahal at pera. Samantala, bumisita si Jongnam kay Sien upang alamin ang kalagayan ni Rara, ngunit kalmado itong nagsabi na hindi niya kailangan mag-alala dahil mas malakas si Rara kaysa sa inaasahan niya. Sa ospital, pinakain siya ni Gugan at nasiyahan si Rara sa pagkain. Patuloy niya itong pinapapunta para kumuha ng ice cream, juice, at salad na naitala bilang utang. Tuluyan ang napagod si Gugan at napilitan magtrabaho part-time para masuportahan siya, mula sa beauty salon hanggang Korean food store, saan man napunta. Pagkatapos ng trabaho, dumating si Hajong, na may gusto kay Gugan, dala ang flyer para sa part-time work, na nag-aalok ng 500,000 won sa 3 araw at 2 gabi ng trabaho. Kailangang kumita agad ni Gugan upang matustusan si Rara kaya tuwang-tuwa siya nang marinig yun. Pagkalipas ng 2 araw, hindi na nakaantak ni Rara si Gugan at labis siyang nag-aalala. Ipinagpalagay ng ina ng batang nakahiga sa kama sa tabi niya na baka tumakas na si Gugan mula kay Rara. Natakot din si Rara nang marinig yun. Ipinaliwanag ng ina na sa tingin pa lamang kay Rara ay alam niyang hindi pa siya nakabayad. Marahil natakot si Gugan na patuloy siyang uutangan ni Rara kaya nauna na siyang umalis. Nang marinig yun, napuno ng luha ang mga mata ni Rara. Ngunit biglang tumawa ang ina at sinabing binibiro lamang niya si Rara. Talagang napaka-inosente ni Rara. Naglalakad si Rara sa paligid ng ospital nang makita siya ng isang banda na tumutugtog at isa sa kanila ay nagpipiano. Naalala ni Sarah ang sinabi ng kanyang teacher sa musika na si Miss Go May So na kapag siya ay nasasaktan, dapat siyang tumugtog sa piano at makakakuha siya ng kapangyarihang hindi maiisip mula sa musika.
Sa sandaling yun, natrap si Gugan sa isang organisasyong nag-aalok ng multi-level marketing. Tumayo siya upang umalis ngunit nagkaroon ng gulo kasama ang mga gwardya. Sa huli, kinaladkad siya ng mga ito palayo. Mag-isa si Rara sa kama sa ospital at ngayong araw ay na-discharge na rin ang batang kasama niya sa silid. Labis na nais ni Rara na makita si Gugan ngunit wala siya kahit saan. Biglang nangati ang kanyang anit kaya sinubukan niyang itaas ang braso upang kamutin ito. Ngunit sa kanyang kawalan ng pag-iingat, nahulog niya ang baso ng tubig sa sahig. Nais niyang bumangon upang kumuha ng baso ng tubig ngunit nadulas at bumagsak sa sahig. Ang sakit at pagkaapi ay nagpalungkot kay Rara at napahagulgol siya ng iyak. Narinig ni Dr. Cha ang tunog at agad na nagmadali upang tanungin kung bakit umiyak si Rara. Nabubulunan si Rara at sinabi na nangati ng husto ang kanyang buhok kaya hindi niya makamo, kaya tinulungan siya nito. Umiiyak si Rara at ipinakita kung paano kamutin, na nagpatawa kay Dr. Cha. Sa sandaling yun, dumating si Gugan na nakatakas mula sa multi-level marketing na organisasyon. Nang makita ang eksena sa kanyang harapan, labis siyang nagalit. Agad niyang binuhat si Rara at dinala siya sa tuktok ng bundok. Sa ibaba nila ay isang makulay na tanawin ng lungsod sa gabi. Biglang gaman ang pakiramdam ni Rara at unti-unti siyang nagbukas ng loob kay Gugan. Ikinwento ni Rara na ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kanyang kasal ay dahil nabangkarote ang kanyang ama at hindi na matugunan ng kanilang pamilya ang materyal na hinihingi ng pamilya ng kanyang magiging asawa. Tumakas ang kanyang kasintahan. Hindi makapaniwala si Gugan na muntik nang may kasal si Rara sa ganoong walang kwentang tao. Sumagot si Rara na palagi lamang niyang sinusunod ang mga inilaan ng kanyang ama. Inisip ni Gugan na napakagago nito ngunit naunawaan niyang wala nang matitirhan si Rara ngayon. Nagpunta ang dalawa sa salon ng buhok. Maingat na hinugasan ni Gugan ang buhok ni Rara. Nakahiga si Rara at nakatingin sa mukha ni Gugan. Tapat na sinabi ni Rara na maganda ang ilong at mata ni Gugan at guwapo siya ng buo. Nahihiyang kinuha ni Gugan ang tuwalya upang takpan ang kanyang mukha. Makalipas ang ilang araw ay natanggal ang benda sa kanang kamay ni Rara at kasabay nito ay na-discharge na rin siya mula sa ospital. Nangako si Gugan na tutulungan siyang maghanap ng bahay. Sumama si Rara sa lugar ng trabaho ni Gugan at nagplano silang umuwi ng sabay matapos magtrabaho si Gugan. Ngunit palagi siyang tinititigan ni Rara kaya nahirapan siyang mag-concentrate sa trabaho. Kaya ibinigay niya kay Rara ang address ng salon ng buhok na malapit sa kanyang bahay at sinabihang maghintay doon. Pagdating ni Sarah sa tindahan, nagkataon na nakita niya si Dr. Cha. Nahulog ang papel sa kanyang kamay at pinulot ito ni Dr. Cha. Nang makita ni Dr. Cha ang address dito, naalala niyang sinabi ni Rara na wala na siyang tirahan ngayon ngunit bigla na lamang may tirahan siya. Naging kainahinala ito para kay Dr. Cha. Ang lugar na ipinakita ni Gugan kay Rara ay malapit sa salon ng ina ni Hajung. Pumasok siya sa salon at nakita siya ng may-ari na si Sokyang na nakasuot ng damit na taga-disenyo kaya inisip nitong makikipagkita siya sa isang mayamang customer. Nang sabihin ni Rara na wala siyang pera, maluwag na sinabi ni Sokyang na baka may utang pa siya. Kaya naloko si Rara at habang natutulog ay inayos ang kanyang buhok. Maganda naman ang kinalabasan ng bagong hairstyle. Naapektuhan din si Hajung sa bagong anyo ni Rara ngunit hindi siya natuwa sa gawaing pag-utang ni Rara. Tinanong ni Hajung kung bakit niloko ni Rara ang kanyang mahirap na ina. Sa kabutihang palad ay dumating si Gugan sa tamang oras upang iligtas si Rara. Pumunta silang dalawa sa gilid ng salon ng buhok. Ito ang bahay ni Gugan ngunit iisang kama lamang ang naroroon. Nang marinig ni Rara si Gugan na nagsasabing matutulog silang dalawa, bigla siyang naguluhan ngunit sa kabutihang palad ay nagbibiro lamang siya. Nabigla si Rara na nakapamumuhay siya sa ganoong lugar. Pagkatapos, habang naghuhugas ng buhok si Gugan sa banyo, nadiskubre niyang wala na muling tubig kaya inutusan niya si Rara na dalhan siya ng mineral na tubig ngunit nakatulog na ito. Wala siyang magawa kundi maghanap ng tubig nang walang suot na pangitaas. Aksidente niyang nahulog ang bote ng tubig sa ilalim ng kama kaya kinailangan niyang gumapang sa ibabaw ni Rara upang makuha ito. Sa huli, ginising pa rin ni Gugan si Rara at agad na umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong gabi. Dumating si Dr. Cha sa oras na yun, at sumulpot rin si Hajung sa pintuan. Nakita nila si Gugan na walang damit sa itaas at si Rara nakatabi niya sa kama. Naguluhan at nahihiya ang dalawa, kaya hindi nila maipaliwanag ang nangyari. Inisip ni Hajung na baka magkatuluyan sila. Matapos ang ingay, umupo na ang apat at nakipag-usap ng maayos. Dahil gusto ni Hajung si Gugan, hindi niya matiis na magkasama sa parehong bahay ang dalawa. Iminungkahi niyang lumipat si Rara sa bahay nila. Magkasama na ang dalawang babae, at buong lakas ni Hajung binuhat ang bagahe ni Rara para tulungan siyang lumipat. Sa daan, narinig ni Rara si Hajung na sinasabi na ang bahay na tinitirhan ni Gugan ay dati pag-aari ng isang matandang lalaki. Nang aksidente ito sa kalsada at muntik nang mamatay, tinulungan siya ni Gugan. Bilang pasasalamat, ibinigay ng matanda ang bahay kay Gugan. Samantala, kinausap ni Dr. Cha sina Go at Jun at nalaman nila na kilala na ni Gugan si Rara mula pa sa kasal niya. Alam din ni Gugan na nahihirapan si Rara kaya tinulungan niya ito.
Ngunit labis na hindi natuwa si Sokyang dahil nagdadala si Rara ng pasanin sa kanilang bahay. Optimistiko si Rara at sinabi na wala pa siyang kayang bayaran sa renta, pero hahanap siya ng trabaho pag gumaling na ang sugat. Naramdaman ni Sokyang na gusto lang ni Rara manatili sa bahay nila at sinabi na parang parasitiko ito. Naalala ni Rara ang imahe ng mga parasitiko sa pelikula at nakadurog ito sa kanyang damdamin, kaya umalis siya na may luha sa mata. Narinig ni Dr. Cha at Gugen ang balita at dali-dali siyang hinanap. Nang makita si Rara sa hagdan, naiisip niya ang sariling kalangitan sa gabi. Biglang may maliwanag na bituin na lumipad patungo sa kanya, si Gugen, sakay ng kanyang bisikleta. Masayang sumugod si Rara sa kanyang mga bisig at sinabi na hindi niya kayang iwan si Gugen dahil siya lang ang handang magpahiram ng pera sa kanya. Akala ni Gugen na nagko-confess siya, ngunit nabigo siya sa huli. Dinala niya si Rara sa bahay ni Sokyang at nangako na babayaran ang renta. Humiling si Rara ng hiwalay na silid. Sa sala, nakita ni Hajong ang mga larawan ni Rara na ipinapakita ang yaman sa social media at inisip na may pera talaga siya. Ngunit tumutol si Sokyang at sinabi na baka niloloko lang ni Rara ang lahat. Pinatunayan ni Gugen na simple lamang si Rara at totoo ang kanyang mga post. Dahil dito, naalis ang hinala ni Hajong at ng kanyang ina. Pagpasok sa silid, nanatiling tahimik si Rara. Nag-alala ang tatlo na baka may mangyaring masama, kaya sinubukan nilang pasukin, ngunit natagpuan nilang mahimbing itong natutulog. Tuluyan ang nagpahinga si Rara, iniisip ang problema sa renta at mabilis na nakatulog muli. Kinabukasan, nanaginip si Rara tungkol kay May Sok, na dati istrikto sa kanya, na nagsabi na ang hirap na tiniis niya sa pagpipiano ay magiging biyaya sa kanyang hinaharap. Na-inspire si Rara at nagpa siya maging teacher sa piano. Nang maghanda para sa almusal, nagkaproblema siya sa magulong buhok. Hindi na matiis ni Hajong kaya inayos ito at tumanggap ng papuri mula kay Rara. Pinuri rin ni Rara si Sokyang para sa masarap na luto. Dahil sa mahusay na edukasyon at masayahing personalidad, mabilis na nakahanap si Rara ng trabaho bilang piano teacher. Bumalik siya sa salon para ipaalam kay Sokyang ang magandang balita. Nakita rin ito ng mga customer na na-curious sa kanyang trahedya. Iniisip nila na may problema ang sekretarya ng ama niya, ngunit naniniwala si Rara na mabuti ang sekretarya. Sa kasamaang palad, nadismaya siya nang makita ang sekretarya na comfortable sa yate, tinatangkilik ang paggamot ng presidente. Samantala, hinahanap ni Yoon-chil si Gujun. Ang taong pinadala para hulihin siya ay nabigong makahanap, kaya naghulog si Yoon-chil ng pera at nagbanta na huwag mapalampas ang pagkakataon bago bumalik ang direktor sa bansa. Sa kabilang banda, binuksan ni Rara ang litrato ni Gujun at kaibigan. Nagalit si Gujun sa unang reaksyon, pero nang makita ang sama ng loob ni Rara, hindi niya matiis na pagsabihan ito, kaya binago ang paksa. Nang mabalitaan ni Rara na may trabaho siya, agad siyang nagpasalamat sa langit na hindi natigil ang kanyang buhay. Samantala, ang dating asawa ni Jokcha ay nakikipag-usap sa kaibigan tungkol sa dahilan ng kanilang diborsyo. Ang kabilang panig ay nagbiro na si Jokcha ay maaaring may malubhang karamdaman. Hindi inaasahan, si Jokcha at Farway Yoonpo ay talagang kailangang uminom ng gamot. Maging ang nurse ay kanyang nilinlang na ito ay bitamina lamang. Lumabas si Gujun upang magtrabaho. Nagsuot ng damit na nagkukubli si Rara upang sundan siya. Nagtrabaho si Gujun sa isang tindahan ng kosmetiko at pumunta si Rara upang subukan ito. Pagkatapos ay nagpunta siya sa isang restaurant na may pagkakanluranin. Doon ay naupo si Rara upang maghintay. Nakita rin ni Rara sina Hajong at Songji na bumisita kay Gujun. Wala silang magawa at tumitig kay Gujun habang kumakain. Pinag-isipan nila kung ano ang major ni Gujun sa kolehiyo at nalaman nilang mahusay siya sa matematika, sports at mga banyagang wika. Ngunit hindi inaasahan na sinabi ni Gujun na nagtapos lamang siya mula sa high school. Na-discharge si Mimi mula sa ospital ngunit may alerya si Sokyang sa mga aso kaya kinailangan ni Gujun na dalhin si Mimi pauwi upang alagaan. Hindi kayang iwan ni Rara ang tuta kaya sinundan niya si Gujun pauwi. Nag-aalala si Gujun na hindi magiging ligtas si Rara sa paglalakad mag-isa sa gabi kaya ibinalik niya ito sa bahay ni Sokyang. Muni-muni ni Rara na magiging maganda kung may dalawang silid ang bahay ni Gujun upang makita niya si Mimi araw-araw. Talagang tinandaan ni Gujun ang sinabi niya at pagbalik sa kanilang bahay ay nagsimula siyang gumuhit ng plano para sa karagdagang silid. Sa wakas ay natanggal ang benda sa kaliwang kamay ni Rara at sinabi ni Dr. Cha na huwag masyadong gamitin ang kaliwang kamay. Masayang tumakbo si Rara patungo sa bahay ni Gujun na balak sabihin ang magandang balita na siya ay gumaling na. Pagpasok pa lamang ay nakita ni Rara na nabasa ni Mimi ang kama. Kinailangan nilang dalhin ang mga sapin ng kama sa labahan. Habang naghihintay ay sinabi ni Rara na hindi niya gusto ang pagtugtog ng piano noon ngunit pagkatapos mawala ang piano ay na-miss niya ito sa kakaibang paraan. Ipinaliwanag ni Gujun na ang piano ay kasama ni Rara ng higit sa 20 taon at ang mga araw na yun ay humubog sa kung sino siya ngayon. Tinitigan ni Rara ang mukha ni Gujun na tila may natanto. Nang makita ni Sokyang na gumaling na ang kamay ni Rara ay isinama niya si Rara at si Gujun sa pampublikong piano.
Nais ni Sokyang na makita si Rara na magtanghal ngunit nang tumugtog si Rara ay nakaramdam siya ng kaunting sakit sa kanyang mga daliri at hindi ito ayon sa inaasahan. Nagkataong dumaan si Dr. Cha at naisip niya na malinaw niyang sinabi kay Rara na huwag gumamit ng labis na puwersa sa kaliwang kamay. Napansin din ni Gojun na hindi komportable si Rara kaya pinatigil niya ito. Pagkatapos noon ay pumupunta si Rara gabi-gabi sa lugar na yun upang tumugtog ng piano. Hindi na matiis ni Gojun kaya palihim siyang sumunod kay Rara. Plano niyang mag-ipon upang bilhan siya ng piano. Nang gabing yun ay katatapos lamang magtrabaho ni Gojun nang makatanggap siya ng abiso na kailangan magtrabaho siya ng overtime kaya hindi siya nakasunod kay Rara upang protektahan ang pagtugtog niya ng piano sa gabi. Sa sandaling yun ay dumating ang isang matandang lalaki na nagtutulak ng kariton ng mga bakal na pangkalakal. Nang makita ito ni Rara ay natakot siyang maaaring may masamang hangarin ito kaya dali-dali siyang tumakbo palayo. Ngunit sinabi lamang ng matanda na tugtugin niya ang piyesang The Maiden's Prayer. Isa ang tumugtog ng piano at ang isa ay nakinig lamang at parehong labis na natuwa. Naalala ng matanda na ito ang paboritong piyesa ng kanyang asawa noon kaya muling tumulo ang kanyang mga luha. Naantig din si Rara at siya ay napaluha dahil ito ang unang pagkakataon na may umiyak matapos marinig ang kanyang pagtugtog. Ibinahagi ni Rara ang kasayahang ito kay Gojun. Inanyayahan siya ni Gojun sa kanyang bahay kinabukasan dahil may sorpresa siya para rito. Pagkatapos magtapos ang tawag ay tumingala ang dalawa sa mabituing kalangitan sa itaas at masayang ngumiti. Sa sandaling yun ay lumapit si Dr. Cha kay Gojun. Naalala ni Gojun na madalas niyang makita si Dr. Cha sa trabaho kaya inisip niyang sinusundan siya nito. Napansin ni Dr. Cha na tila iniiwasan ni Gojun ang isang tao. Kinabukasan ay unang araw ni Rara sa trabaho. Maayos siyang nagbihis at masayang pumunta sa klase sa piano ngunit narinig niya na tumigil na ang kabilang panig sa pagkuha ng mga teacher kaya labis siyang nadismaya. Naramdaman ni Rara na wala na siyang mukhang may papakita kay Gojun ngunit nakita siya ni Gojun na nagtatago sa likod ng isang telepono. Natuklasan si Rara kaya napilitan siyang sabihin na nawalan siya ng trabaho at tumakbo pabalik sa bahay nito. Ngunit laking gulat niya nang makita na mayroon na siyang sariling silid. Hindi nagdalawang isip si Rara na purihin si Gojun at maging gusto niya itong yakapin. Nang makita yun ay namula ang mga pisngi ni Gojun dahil sa kahihiyan. Sa oras na yun ay may nagdala ng puting piano. Akala ni Rara ay binili yun ni Gojun para sa kanya ngunit nang magtanong siya ay nalaman niyang ibinigay yun sa kanya ng kaibigan niyang si Sol Lala Sol. Naisip ni Rara kung paano nalaman ng tao na yun na nakatira siya dito kaya sinundan siya ni Gojun at gustong hilingin ang address ng nagpadala. Samantala ay masaya lamang si Rara at hindi masyadong nag-alala. Napagpasyahan niyang pagkatapos magtagpo ay magpapasalamat siya ng maayos sa kaibigan. Pagbalik sa bahay ni Sokyang ay ikinwento ni Rara ang pangyayaring ito sa kanilang dalawa. Ibinahagi rin ni Rara sa kanilang dalawa ang kanyang plano na magdaos ng klase sa piano sa bahay ni Gojun. Pangalanan niya ang lugar na yun bilang Rar Ace Playground. Sa pagbubukas ng Rar Ace Playground, inimbitahan si Dr. Cha sa hair salon ng maaga para magpagupit. Agad na naakit si Sokyang sa kanyang gwapong mukha at maskuladong aura. Maingat na ginupit ni Sokyang ang buhok ni Dr. Cha at pinilit pang maging mas maganda at volumized dito. Pumasok si Hayang at nakita si Dr. Cha, sinabihan ng ina na parang palihim siyang nagbabantay sa salon. Nang malaman ni Sokyang, inisip niyang gusto ni Dr. Cha sa kanya, na ikinagulat at ikinatakot ni Dr. Cha kaya tumakas siya. Nagbihis ang lahat para bisitahin ang Rar Ace Playground, na bago at maayos ang dekorasyon. Nagpasalamat si Dr. Cha kay Gojun sa pag-aalaga kay Rara at sinabi na ginawa ito dahil naiintindihan niya ang pinagdadaanan ni Rara. Naramdaman ni Gojun ang selos. Nag-anunsyo si Rara tungkol sa kanyang piano class sa mga kapitbahay. Sa malayo, may nakamasid na estranghero sa suit at leather shoes, ngunit hindi malinaw ang kanyang layunin. Pagkatapos ng opening ceremony, nakita ni Gojun na binigyan ni Dr. Cha si Rara ng magandang regalo, kaya nainggit siya at inutusan si Rara na maglinis ng bahay. Nag-isip si Rara at nagpasya na umupo na lang at tumugtog ng kantang I Like You, na parang confession. Hindi na nakagalit si Gojun at naging mas masigla pa habang naglilinis. Gabing yun, naglalakad si Sokyang sa madilim na eskinita at naramdaman na may sumusunod sa kanya. Naghanda siya para ipagtanggol ang sarili, ngunit si Dr. Cha pala ang lumapit at niyakap siya. Lumabas na ito lang ang paraan para makauwi siya, dahil nakatira rin siya sa parehong building. Samantala, inaayos ni Rara ang maliit niyang silid sa ikalawang palapag. Sinabi niya kay Gojun na ang paboritong tea set ay galing sa kanyang mga magulang at gagamitin niya ito sa hinaharap kasama ang kanyang asawa. Nang malaman niyang walang pamilya si Gojun, ngumiti siya at sinabi na may tuturing niyang pamilya siya. Tahimik at mahiyain si Gojun, at sinabi na ayaw niyang makisangkot sa iba. Nagplano si Rara na mamahaji ng flyers. Nakita niya si Dr. Cha sa harap ng bahay at sabay silang lumabas. Malapit sa paaralan, napansin niya na karamihan sa mga bata ay nag-sign up na sa piano lessons. Isang batang lalaki lamang ang lumapit para lang tumanggap ng regalo.
Nalaman ni Rara mula sa teacher ng taekwondo class na madalas ngayon na pinapapasada ng mga magulang ang kanilang mga anak sa isang building para turuan sa iba't ibang bagay. Inimbitahan ni Dr. Cha si Rara na kumain, at masayang kumain si Rara. Tumawag si Gujun, hindi natuwa nang malaman na kasama niya si Dr. Cha, at agad na pinutol ang tawag. Sinabi ni Dr. Cha na kaya rin niyang tratuhin si Rara tulad ni Gujun, ngunit sinabi ni Rara na mas komportable siya kay Gujun. Halimbawa, kapag nagwawali si Gujun, kumakain siya at tumutugtog ng piano ng komportable, pero kapag nakita niya si Dr. Cha na nagtatrabaho, agad siyang tatayo upang tumulong. Napangiti si Dr. Cha at nagtanong kung kilala talaga ni Rara si Gujun. Samantala, natuklasan ng isang babaeng nagja-jogging sa beach ang bangkay ng isang lalaki na patay ng mahigit isang buwan. Nakita ng pulis sa ID card na may pangalang nagtatapos sa June, at may report na tumakas siya sa bahay 6 na buwan na ang nakalipas. Tinawagan ng pulis si Yoon Shil para kilalanin ang katawan, at sinabi nilang maaaring anak niya ito. Habang nag-uusap si Rara at Dr. Cha, alam ni Rara na maraming sikreto si Gujun pero hindi niya tinanong dahil tila malungkot ito. Nasa hair salon ang ina ni Song Yi at sinabi na ayaw ni Gujun kumuha ng litrato, at binura pa ang video na kuha ni Song Yi. Tila may itinatagong nakaraan si Gujun. Bumalik si Dr. Cha kay Rara at sinabi na patuloy siyang iimbitahan sa hapunan hanggang maging komportable ito sa kanya. Pag-alis niya, nakita ni Rara ang set ng cosmetics na iniwan ni Gujun sa doorknob, na nagpaluha sa kanya dahil palaging naaalala ni Gujun ang pagtulong sa kanya. Kinabukasan, inayos ni Hajong ang buhok at makeup ni Rara, at niluto ni Sokyang ang masarap na sandwich. Maagang umaga, puno ng enerhiya si Rara para mamahaji ng ads. Nagtatrabaho siya hanggang lumubog ang araw, at labis na naantig si Gujun sa pagsusumikap ni Rara kaya binayaran niya ang tuition nito. Si Gujun ang naging unang estudyante ni Rara. Lubos na naantig si Rara kaya bamaling siya upang purihin si Gujun at ang aso na si Mimi. Sa sandaling yun ay dumating din si Dr. Cha upang magpatala, ngunit nang magturo si Rara ay nadiskubre niyang nagsinungaling si Dr. Cha, sapagkat marunong pala itong tumugtog ng piano. Pagkatapos ng aralin ay sinabi ni Dr. Cha kay Gujun na mula ngayon ay siya na ang maghahatid kay Rara pabalik sa bahay ni Sokyang dahil nakatira rin siya sa parehong gusali. Labis na nalungkot si Gujun nang marinig yun. Kinabukasan ay wala siyang sigla sa trabaho. Pagkatapos ng kanyang trabaho ay narinig niya ang tunog ng piano sa bahay. Pumasok si Gujun ng puno ng pananabik at nakita si Rara na dumating upang magbigay sa kanya ng kimbap. Umuulan ng malakas ng gabing yun at magkasama silang nakatayo sa harap ng pintuan sa ulan. Nakakita si Gujun ng 2 payong sa loob ngunit matapos mag-isip ng mabuti ay isa lamang ang kinuha dahil nais niyang maglakad sa ilalim ng iisang payong kasama si Rara. Habang handa na si Gujun na ihatid si Rara pauwi ay nagpadala ng mensahe si Dr. Cha na darating siya pagkatapos ng trabaho upang hatid si Rara pauwi. Ilang sandali lang at may tunog ng busina mula sa kotse sa labas ng pintuan. Tumayo si Rara upang magpaalam kay Gujun at biglang kumulog. Isang tinig ng lalaki ang tila nagpapalam sa isip ni Gujun. Nagpanik si Gujun, umiling at umatras, pagkatapos ay niyakap si Rara at nakiusap na huwag itong umalis. Hinagod ni Rara ang likod ni Gujun at patuloy siyang tinatahan na ayos lang ang lahat. Pinakiusapan ni Gujun na mangako si Rara na huwag na siyang magpaalam sa tuwing aalis siya. Nabahala si Rara nang makita si Gujun na ganoon. Kaya habang nasa kotse ni Dr. Cha ay bumaba si Rara at bumalik sa bahay ni Gujun. Noon ay tinutugtog ni Gujun sa gitara ang kantang Night and Dreams. Lubos siyang nagulat nang makita si Rara. Ngumiti ng matamis si Rara at sinabing nais niya na lagi siyang nasa tabi nito. Ikinwento rin niya na minsang sinabi ng isang kaibigan na huwag magreklamo sa iba dahil lalo lamang nitong mabibigatan ang iba. Naunawaan ni Rara na tama ang sinabi ng kaibigan at kailangan niyang ayusin ang masamang ugali na yun. Sa isang tulad niya na hindi kayang alagaan ang sarili, paano pa niya mabibigyang panahon ang mga problema ng ibang tao? Ngunit umaasa si Rara na mabubuksan ni Gujun ang kanyang puso upang matulungan niya na ibahagi ang kalungkutan nito. Magkasama silang umupo sa kama at nag-usap. Sinabi ni Gujun na wala siyang pangarap. Ang mga mata naman ni Rara ay kumikislap na parang mga bituin. Sinabi ni Rara na ang pangarap niya ay makakain ng pinakamainam na beef tenderloin. Ikinwestiyon ito ni Gujun ngunit ipinaliwanag ni Rara na ang pangarap ay hindi kailangang maging malaki, basta may bagay na nais gawin ay yun na ang pangarap. Masaya silang nagkwentuhan. Hindi nagtagal ay nakatulog si Rara. Naupo si Gujun sa gilid ng kama at tinitigan siya ng may malalim na pagmamahal. Pagkagising ni Rara ay kumain siya ng almusal na sobrang gusto niya. Sinabi ni Gujun na mahirap pagsilbihan si Rara ngunit inihanda pa rin niya ang almusal ayon sa nais nito. Noon ay tumutulong si Gujun sa matandang lalaki sa paglilipat ng mga gamit. Nakangiti si Gujun at napakatamis ng kanyang mukha kaya naisip ng matanda na siya ay umiibig. Ang matandang ito ang siyang nag-anyaya kay Rara na tumugtog ng piano. Nakikipag-usap siya kay Gujun tungkol sa akademya ng piano.
Napaisip din si Gujun na magtanim ng kale at lettuce, na mga pangunahing sangkap sa sariling menu ni Rara. Ngumiti ang matanda at sinabing sa wakas ay nais na ni Gujun na manirahan dito. Sa kabilang banda, ang asawa ng direktor na si Yoon Shil ay habol-habol ang pulis sa sobrang pag-aalala kung nasaan ang kanyang anak. Alam na niyang ang bangkay na natagpuan sa dagat ay hindi ang kanyang anak, ngunit hindi pa rin natagpuan ng mga pulis ang anak na nahulog sa dagat. Tinawagan ni Yoon Shil si Minso at galit na inutusang pumunta kaagad. Sa salon ng buhok, nakita rin ni Nakyang at ng pangkat na mga costumer ang balita na may nalunod sa dagat. Sandali silang napabuntong hininga at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtamasa ng kanilang buhay habang nakikinig sa matamis na musika ni Rara mula sa bahay sa tabi. Ang mga babae ay gumagawa ng pancakes. Naakit si Rara sa amoy ng pancakes. Bigla niyang natuklasan na may pintuan mula sa kanyang silid patungo sa salon ng buhok. Nagmadali siyang dumaan sa pinto at nasira ang wallpaper ng salon. Lubos na nasaktan si Sokyang ngunit nagpapasalamat na nabayaran na ni Rara ng maraming beses ang kanyang pagkakautang sa hairdressing kaya hindi siya napagalitan nito. Sa oras na yun ay tinanggap ng akademya ni Rara ang pangatlong estudyante. Ito ay ang matanda na nakarinig kay Rara na tumugtog ng The Virgin's Prayer. Nais niyang matutunan na tugtugin ang kantang yun. Alam ni Rara na mababa ang kita ng matanda kaya napagpasyahan niyang turuan ito ng libre. Dumating si Sokyang upang maghatid ng kimchi pancakes at doon lamang nalaman ni Rara na ang matanda ay siya palang may-ari ng gusaling ito. Labis siyang nagulat at napahikip. Sa bus, tinugtog ng lalaking estudyanteng si Songji ang isang awit ng pag-ibig para kay Hajung upang ipahayag ang kanyang damdamin. Nais niyang mapansin siya ni Hajung ngunit matapos makinig ay agad na ipinahayag ni Hajung ang kanyang damdamin kay Gujun kaya labis na nadismaya si Songji. Samantala, pumunta si Dr. Cha sa restaurant na may pagkakanluranin upang kumpirmahin ng isang bagay kay Gujun ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay naputol sila ng isang tawag sa telepono. Dumating pala si Nurse Kim upang hanapin si Dr. Cha. Siya ay dating asawa ni Dr. Cha. Sa simula ay nagsabi si Nurse Kim ng ilang malalabong salita, pagkatapos ay nagpakabusog sa lambing at hiniling kay Dr. Cha na imbitahan siya sa hapunan. Hindi mapakali si Dr. Cha at sinabi na labis siyang nababagabag at saka umalis. Sa Rara's playground, dinala ni Gujun ang masarap na pagkain kay Rara bago bumalik sa trabaho. Bigla namang tinanong ni Rara si Gujun kung bakit dalawa ang biniling parehong skincare cream para sa kanya, gayong isa na ang iniwan niya sa doorknob kahapon. Nagulat si Gujun at sinabi na hindi niya binili yun kahapon. Samantala, hinabol ni Nurse Kim si Dr. Cha papasok sa Rara's playground. Naglalakad si Sokyang at nakita ang isang tao na nakasuot ng branded na damit, kaya inisip niyang mayaman ang taong yun. Masaya namang inimbitahan ni Mrs. Sokyang si Nurse Kim sa shop at pinangalagaan siya ng maayos. Sa kabilang silid, nagprakti ng piano si Dr. Cha. Napansin ni Rara na mahusay itong tumugtog at tila wala siyang matuturuan sa kanya, ngunit naalala niya ang sinabi ng matandang lalaki, kung gusto mong kumita, kailangang maging ruthless. Kaya binigyang diin niya kay Dr. Cha na kailangan pa rin niyang bayaran ang tuition, at masaya namang pumayag si Dr. Cha. Nang lumabas si Nurse Kim na may kakaibang hairstyle, sina Dr. Cha at Rara ay nagpunta na sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Gujun. Nandoon din sina Hajung at Songji, kaya may eksena ng 4 na tao na nakaupo sa linya, pinagmamasdan si Gujun habang nagtatrabaho. Habang nag-uusap, inamin ni Dr. Cha na siya ay diborsyado na ikinagulat ng lahat. Sinabi rin ni Hajung kay Gujun ang tungkol dito. Pag-uwi, gusto sanang ipahayag ni Hajung ang damdamin niya kay Gujun, ngunit pinutol siya ni Songji. Nang makarating si Sokyang sa bahay, nakita niya ang isang sariwang basket ng bulaklak sa harap ng kanilang pintuan. Sinabi ni Hajung kay Rara na maaaring galing ito sa isang taong may palayaw na sol, ngunit nag-online si Rara at walang natagpo ang mensahe mula sa taong yun. Sa labas ng apartment, may isang estranghero na nakatingin sa bintana ni Rara. Kinabukasan, nagpunta si Rara para mamahaji ng flyers at aksidenteng nakatagpo si Minsu sa harap ng juice stall. Nakita niya itong nakatingin sa piano advertisement kaya iminungkahi niya ang Rara Playground at nagbigay pa ng maliit na regalo mula sa conservatory. Tumanggap si Minsu ng tawag mula kay Gujun at balak niyang pumunta sa Yunpo Station para hanapin si Gujun. Naalala ni Rara na maaaring hindi epektibo ang ganitong paraan ng pagre-recruit ng estudyante, kaya gusto niyang kunin muli ang regalo. Nag-away sila ngunit sa huli, panalo si Minsu at pinilit na siguraduhin pupunta siya. Masaya si Rara at sinabi ang tuition fee na 100,000 won. Pag-alis ni Minsu, lumapit si Gujun kay Rara. Sa Yunpo Station, tinanong ni Minsu ang new staff tungkol kay Gujun, na nagulat dahil nawawala ang ID card nito at hindi ini-report sa pulis. Nagpunta si Rara at Gujun sa garahe para iparada ang kotse. Ang kotse, na tinawag niyang Juju, ay regalo ng kanyang ama noong pumasok siya sa universidad. Sa storage box, nandoon pa rin ang talisman na ipiner sa kanya ng ama. Bagaman ayaw ni Rara, nagdesisyon siyang ibenta ang kotse para bayaran ang utang. Sa gabi, natulog si Rara sa loob ng kotse bilang huling sandali kasama ang minahal niyang kotse.
Kasama siya si Hajung sa pananatili doon. Kinabukasan, bago pa man pirmahan ang kontrata ng pagbebenta ng kotse, pinigilan siya ni Gujun. Sinabi niya na maaari niyang bayaran ng dahan-dahan ang utang at ginamit ang pagkakataon para hilingin kay Rara na maging kanyang driver, dahil gusto niyang laging may tumulong agad sa kanya. Pinayuhan ni Gujun na pumunta sila sa mataas na lugar upang makita ang ganda ng lungsod sa gabi. Sinabi niya na hindi niya pinayagang ibenta ni Rara ang kotse dahil masakit sa kanya na mawala ang mahalagang bagay. Naaalala rin niya ang isang malapit na kaibigan na pumanaw, kaya hindi napigilan ang kanyang luha. Nakikiramay si Rara at sabay silang umiyak, pero biglang nagkatitig, tumawa, at huminto sa pag-iyak. Kinabukasan, napag-alaman ni Dr. Cha na hindi ibinente ni Rara ang kotse. Sinabi ni Sukyang na ideya yun ni Gujun. Sa panahong yun, nakatanggap rin si Dr. Cha ng simpleng hairstyle mula kay Mrs. Sukyang. Pagkatapos, pumunta si Dr. Cha sa Children's Hospital at nakita ang group photo ni Gujun kasama ang lahat. Sinabi ni Jungnam na anak yon ng hospital director at isang high school student na mahusay sa academics. Dito na naisip ni Dr. Cha na hindi kapareho ng edad ni Rara si Gujun. Sa kabilang banda, pumunta si Gujun upang sukatin ang taas ni Rara. Nagulat si Rara at sinabi kung maaari pa bang tumangkad ang tao pagkatapos ng 24 na taon. Niakbayan niya ito at tumayo sa kanyang tiptoes upang sukatin ang taas ni Gujun, at muntik na siyang matamba. Sa kabutihang palad ay nasalo ni Gujun si Rara. Naging mas malapit ang distansya ng dalawa at nabuo ang romantikong atmosfera. Hindi napigilan ni Gujun ang yumuko upang halikan si Rara, ngunit biglang bumahing si Rara at nataman ng ilong ni Gujun na nagdulot ng pagdurugo nito. Hindi nagtagal ay pumasok sa sala ng buhok ang isang gwapong lalaki at agad na namangha si Miss Sokchung nang makita ito. Ang lalaking ito ay dati nang namimili sa tindahan ng kosmetiko kung saan nagtatrabaho si Gujun. Ilang kababaihan ang nakaupo sa mga upuan at masayang nakatingin sa gwapong lalaki. Sa sandaling yun ay biglang binuksan ni Rara ng malakas ang pinto na lumikha ng ingay at nagpagulat sa may-ari ng tindahan na abala sa paggupit kaya naputol ng malaki ang buhok ng gwapong lalaki. Nais lamang tanungin ni Rara kung sa anong edad titigil ang paglaki ng isang lalaki, ngunit nakuha niyang sagot na walang kinalaman ang taas sa edad. Kinagabihan ay bumagsak si Miss Sokchung sa sopa sa sobrang pagod at naalala ang sandali nang masira ang gupit ng gwapong lalaki kaya siya ay natakot. Mabuti na lamang at hindi ito inalintana ng gwapong lalaki. Sa sandaling yun ay nakatayo ang gwapong lalaki sa harap ng sala ng buhok habang nagbubuhos ng hindi kilalang likido sa hawakan ng pinto at nakangiting may masamang isipin. Pagkatapos kumain lahat ng pagkaing niluto ni Hajung ay gumawa sila ng bag at iba pang gamit para sa mga tagahanga ng Rara Playground. Iniisip ni Miss Sokchung na walang sasali sa kurso ng piano para sa mga bag, ngunit nang marinig niyang si Dr. Cha ay mag-aaral din kay Rara ay agad niyang sinabi na maganda ang bag at nais din niyang matuto ng piano kasama si Rara. Sa restaurant ay nais sanang itanong ni Dr. Cha ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Gujun, ngunit hindi niya alam kung paano ito itanong kaya ipinasya niyang gawin na lamang ito sa susunod na pagkakataon. Nang umalis si Dr. Cha ay nakalimutan niya ang kahon ng gamot. Tiningnan ni Gujun ang kahon at biglang naalala na nagkita na silang dalawa noon sa seremonya ng pagtatapos ni Rara sa kolehiyo ng musika. Kinagabihan pagka-uwi ay nanatiling nag-aalala si Gujun at inisip niyang maaaring alam na ni Dr. Cha ang kanyang pagkakakilanlan. Kinabukasan ay kusa siyang naghanap kay Dr. Cha at napatunayang may ilang kaalaman nito tungkol sa kanya. Binalaan din ni Dr. Cha si Gujun na kapag hindi maganda ang kanyang pakiramdam ay maaaring sabihin niya ang tirahan ni Gujun sa mga magulang nito at sinabi ring ipaalam niya kay Rara na siya ay isang mag-aaral sa high school. Bubuksan na ni Miss Sokchung ang pinto ng sala ng buhok nang maipit ang kanyang kamay sa kandado. Natuklasan ni Rara na may pandikit sa hawakan ng pinto. Sa sandaling yun ay lumitaw ang gwapong lalaki na nagkukunwaring mabuting mag-aaral at nais matuto ng piano kay Rara at handa pa itong magbayad ng dagdag upang makapag-aral araw-araw. Dumating ang matandang lalaki sa klase ng piano kaya kinailangang umuwi muna ang gwapong lalaki at bumalik sa ibang araw. Sa bahay na katabi ay pinag-uusapan ng mga parokyanan ni Miss Sokchung na baka gawa ng masayang kapilyuhan ng mga kabataang madalas magpalakad-lakad dito ang pandikit. Matapos ang leksyon ng piano ay nagtungo si Rara sa tindahan upang hanapin si Gujun, ngunit hindi niya ito nakita at nang tawagan ay hindi sumagot. Sa oras na yun ay naglalakad si Gujun sa lansangan at naaalala ang mga alaala kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Iminungkahi noon ng kaibigan na maghanda si Gujun ng cake para sa kaarawan ng kanyang ama, ngunit dahil hindi dumating ang ama ay umuwi na lamang silang dalawa. Nang sila ay nagpaalam sa kanto ay biglang nasangkot sa aksidente sa sasakyan ang matalik na kaibigan. Lubos na nalungkot si Gujun kaya nawalan siya ng ganang pumasok sa paaralan at nang kumuha ng pagsusulit ay blankong papel lamang ang kanyang ipinasa. Nang malaman ng kanyang ama na 0 ang nakuha ni Gujun ay sinampal siya at malamig na sinabi na kaibigan lamang ang namatay kaya bakit siya bumagsak ng ganoon. Patuloy na iniisip ni Gujun na may kaugnayan ang pagkamatay ng kaibigan sa kanyang pamilya, ngunit sinabi ng ama na nagkataon lamang na malas ang kaibigan. Sinisiri ng ama na masyadong mahina ang kanyang tatag kaya wala siyang mararating sa hinaharap.
Lubos na nadismaya si Gujun sa kanyang ama kaya umalis siya sa bahay. Sa sandaling yun ay natagpuan na siya ni Rara ngunit napansin niyang balak nitong umalis. Naitanong ni Rara kung bakit nais umalis ni Gujun at sinabi nitong nakaiinis ang mga tao. Inisip ni Rara na siya ang tinutukoy nito kaya nalungkot siya at bumalik sa Rara playground. Biglang nakita ni Rara ang isang batang lalaki na palakad-lakad sa harap ng pinto at siya ang batang humingi ng regalo kay Rara. Magkasama silang naupo sa mga baitang. Sinabi ng bata na nais niyang matuto ng piano. Naupo ang bata sa harap ng piano at tumugtog ng kantang narinig niya sa labas ng Rara playground. Natutuwa si Rara nang matuklasang mahilig at bihasa sa piano ang bata. Naitanong ng bata kung bakit tinutugtog ni Rara ang kantang yun sa tuwing umuwi si Gujun at ngumiti si Rara habang sinasabi na yun ay upang salubungin si Gujun ngunit hindi ito napapansin kailanman. Agad namang sinabi ng bata na palagi siyang nasa labas ng pinto at nakikinig sa pagtugtog ni Rara. Sa simula ay umuwi si Gujun na malungkot ang damdamin ngunit pagkakarinig sa tugtog ng piano ay bigla siyang sumisigla. Tinutok ni Gujun ang kanyang buhok sa may pinto at magpapanggap na walang nangyari bago pumasok sa bahay. Palihim na nakikinig si Gujun ngunit aksidenteng gumawa ng ingay. Sa wakas, natuklasan ni Rara na hindi basta-basta mawawala si Gujun. Matigas niyang sinabi sa kanya na huwag umalis at manatili sa tabi niya dahil hindi pa niya nabayaran si Gujun. Dagdag pa, kailangan pa rin niya si Gujun para alagaan ang mga halaman. Ngumiti si Gujun at sinabing bibigyan niya si Rara ng pagkakataon na bayaran siya, hindi siya mawawala. Sa wakas, nagkapatawaran ang dalawa at napuno ng saya ang kanilang paligid. Matapos magpasya si Gujun na manatili sa tabi ni Rara, hinanap niya si Dr. Cha. Alam na ni Gujun na magkaklase sina Dr. Cha at Jongnam, at hindi rin ito alam ni Rara. Niloloko rin ni Dr. Cha si Rara para hindi siya mapalayo rito. Ngayon, alam na nila ang isa't isa ang mga sekreto. Hinintay ni Gujun si Dr. Cha at pinahiwatig na huwag itong sobra-sobra sa ginagawa, dapat maayos ang pakikitungo sa sitwasyon. Matapos ayusin ni Gujun ang usapan kay Dr. Cha, tumawag siya kay Rara. Nagpalitan sila ng good night, at inaawit ni Gujun si Rara para makatulog. Kinabukasan, puno ng tao ang Rara Ace Playground. Tinuruan ni Rara ang kanyang tuta kung paano magpiano. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Dr. Cha para anyayahan si Rara na kumain. Naiinis si Gujun at iginiit na sumama rin siya. Sumunod sina Hajung at Songji na parang dalawang maliit na buntot. 5 silang nagupo sa labas at kumain ng ice cream. Inanyayahan ni Rara sina Dr. Cha, Hajung, at Songji na sumama sa kanya bukas para makita si Sol Alasan. Hindi makakasama si Dr. Cha dahil may kailangan itong ayusin. Naiinis si Gujun dahil hindi siya inanyayahan, ngunit sinabi ni Rara na hindi na kailangan. Siyempre, kailangan niyang sumama dahil siya ang pinakamalaking nagpapahiram sa kanya. Ngumiti si Gujun ng masaya. Kinabukasan ng maaga, inihanda ni Hajung ang makeup ni Rara at formal ding nagbihis si Gujun. Samantala, pumasok si Minsu sa maliit na supermarket sa transfer station. Sinabi ng may-ari na nailigtas ni Gujun si Kim Manbok isang araw nang nahulog ito sa lupa. Agad siyang binigyan ni Gujun ng gamot at nailigtas ang buhay niya. Nakuha rin ni Minsu ang address ni Kim Manbok sa may-ari. Sa kabilang banda, naghintay si Rara at ang iba sa lugar ng pagkikita. Dumaan ang mga gwapong lalaki at elegante ang mga babae, ngunit wala sa kanila si Sol Alasan. Dumating si An Jung-ho na naputulan ng buhok ni Sok Kyung. Naalala ni Rara na anak ito ng kaibigan ni Dudo at Son Lala. Kasunod, pumasok si Dr. Cha at nakita si Rara na nakikipag-usap kay An Jung-ho. Naisip ni Dr. Cha na magsalita ngunit hindi nagawa. Ipinakita rin ni An Jung-ho na isa lamang siyang regular na customer ng shop. Naghintay ng matagal si Rara ngunit hindi dumating ang benefactor. Labis siyang nadismaya. Sa pamamagitan ni Kim Manbok, nalaman ni Gujun na hinahanap siya ni Minsu, na pinilit si Kim Manbok na ibunyag ang kinaroroonan ni Gujun, ngunit tumanggi ito. Sa gabi, nadismaya si Rara dahil wala siyang natanggap na impormasyon tungkol sa anak ni Dudo at Son Lala. Ngunit nakatanggap siya ng mensahe mula sa benefactor, hindi sila makakakita dahil sa personal na dahilan, pero palaging susuporta. Sinabi rin ni Sok Kyung na mahaba pa ang buhay, at darating ang araw na magkikita rin sila. Nawala ang lungkot ni Rara at nagpa-picture kasama sina Sok Kyung at kanyang ina, at ipinost ito sa social media. Sa madilim na silid na puno ng mga larawan ni Rara, tiningnan ni An Jung-ho ang bagong larawan. Ngumiti si Dr. Cha habang maingat na hawak ang korona na nahulog ni Rara sa kasal. Bago matulog, binasa ni Rara ang mensahe online, "I hope that star will shine on your future." May bigla siyang ideya. Tumakbo siya sa Rara Ace Playground at nakita ang paso ng halaman na ibinigay ni Dr. Cha, na may nakasulat, "I hope Rara Ace piano sound will fill the world." Halos magkapareho ang dalawang mensahe. Agad na nahulaan ni Rara na si Dr. Cha ang benefactor na hindi niya nakilala kanina. Ipinagmalaki niya ang hula kay Gujun, ngunit naiinggit ito.
Ginaya niya pa ang tono ng boses ng benefactor para mag-text kay Rara at pinalitan ang profile picture ng berdeng puno na may salitang, special. Kinabukasan, sa tulong ng isang regular na customer ng spa, gumawa si Rara ng iba't ibang flavor ng kimbap at ibinigay kay Dr. Cha, dahil inisip niya na siya ang benefactor. Natuwa si Dr. Cha, akala niya mismo ang gumawa. Nang malaman niyang iba ang gumawa, medyo nawala ang kanyang kasiyahan. Naisip ni Dr. Cha na ibinigay ni Rara ang pagkain bilang pasasalamat, hindi dahil sa pag-ibig. Samantala, iniimbestigahan ni Rara kung bakit maraming estudyante sa ibang piano classes. Natuklasan niyang mas gusto ng mga magulang ang mga pasilidad na may parangal kaya agad niyang naisip na ipadala si Shin Jae-min sa paligsahan. Ang batang henyo sa piano ay tiyak na makakauwi ng tropeo at uunlad din ang negosyo ng Rara Playground. Ginising ni Gujun si Rara na nagmumuni-muni. Hindi alam ni Rara na nandoon si Gujun upang pipiin siya habang natutulog. Naisip pa niyang baka dapat bumili siya ng air conditioner para kay Rara. Dumating si An Jung-ho sa klase ng oras. Nadaanan ni Gujun si An Jung-ho habang papunta sa trabaho. Sa paglalakad ay palagi niyang nararamdaman na nakita na niya si An Jung-ho sa ibang lugar. Dahil nag-aalala kay Rara ay bumalik si Gujun sa spa at binuksan ang maliit na pinto papunta sa bahay sa tabi. Pinakiusapan din niya si Sok-kyung na bantayan si Rara. Sa likod ng pinto ay tumutugtog ng piano si Rara at nakatitig sa kanya si An Jung-ho. Isang kakaibang pakiramdam ang unti-unting bumangon sa puso ni Rara. Sa gitna ng lalong tumitinding tunog ng piano ay biglang isinara ni An Jung-ho ang maliit na pinto. Sa sandaling yun ay dinala ni Minsu si Yoon-shil upang makita si Kim Man-bak. Sinikap ni Kim Man-bak na payapain si Yoon-shil ngunit siya ay walang pasasalamat. Sa huli ay nag-iwan ng pera at impormasyon sa pakikipag-ugnayan at agad na umalis. Natagpuan ni Minsu ang mga bag sa labas ng Rara Playground. Sumakay sa kotse sina Yoon-shil at Minsu at umalis. Sa biyahe ay matamang nakita ni Miss Yoon-shil ang likod ni Gujun. Agad siyang bumaba ng kotse upang hanapin ito ngunit si Rara lamang ang naroon. Naalala ni Yoon-shil na si Rara ang manugang na iniwan ng kanyang kaibigan. Labis siyang natuwa na makita ang dating manugang ng kaibigan sa ganoong kahirapan. Pagkatapos ng kanilang gawain ay magkasamang pumunta sina Gujun at Rara sa sentrong electronic upang bumili ng juicer para kay Rara. Napagkamalan silang mag-asawa ng kawani ngunit agad itong itinanggi ni Rara. Sa pag-uwi ay patuloy na iniisip ni Gujun ang kanyang pagtanggi. Sinabi ni Rara na minsan ay nagpakasal na siya ngunit hindi yun pinansin ni Gujun. Sa halip ay mariing sinabi niya na wala siyang pakialam doon. Sa oras na handa na sanang magtapat si Gujun ay naantala ito dahil dumating si Kim Man-bak. Ipinahayag ni Kim Man-bak na dumating ang ina ni Gujun upang hanapin siya at pinayuhan siyang ayusin muna ang kalooban bago umuwi. Tumanggi si Gujun sa perang ibinigay ng kanyang ina. Sinabi pa ni Kim Man-bak na yun ay renta para sa Rara Playground. Kinabukasan at sa tulong ni Gujun ay natagpuan na ni Rara si Shin Jae-min. Mahirap ang kalagayan nito sapagkat maagang namatay ang kanyang ina at abala ang kanyang ama sa maraming gawain. Matapos nito ay marahang sinabi ni Rara na maaari siyang pumunta sa Rara Playground upang matuto ng piano anumang oras at maglinis na lamang bilang kabayaran sa matrikula. Ngunit ikinagulat ni Rara na ang batang henyo ay hindi marunong bumasa ng note kaya kailangan niya itong turuan mula sa simula. Nasa tabi ni Gujun upang himukin na tiyak na tuturuan ni Rara si Shin Jae-min upang maging henyo. Nahihiya si Rara at tinampal siya ng marahan. Upang makakain ng maayos si Shin Jae-min ay dinala siya ni Rara at Gujun sa bahay ni Sok-kyung upang kumain. Nagluto si Sok-kyung ng masaganang hapunan at inanyayahan ng lahat. Kumain ng masagana si Rara at Shin Jae-min. Habang nakatayo sa tabi nila ay biglang nalungkot si Sok-kyung. Ipinaliwanag ni Ha-jung na lumaki si Sok-kyung sa ampunan kaya hindi niya matiis na makakita ng mga taong gutom. Pagkatapos kumain ay umalis sina Gujun at Shin Jae-min. Sinabi ni Sok-kyung na maaaring umulan. Magkasabay na kinuha ni Rara at Ha-jung ang payong upang ibigay kay Gujun ngunit pinili ni Gujun ang payong ni Rara. Tumawag si Ha-jung kay Song-ji upang magreklamo. Kinabukasan ay nagsuot si Ha-jung ng matingkad na pulang lipstick at nagtapat kay Gujun ngunit gaya ng inaasahan ay tinanggihan siya nito at alam niyang may iba itong gusto. Umiiyak si Ha-jung at nagreklamo kay Song-ji. Ang kanyang eye makeup ay kumalat na parang mata ng panda. Galit pa niyang sinabi na nais niyang paalisin si Rara sa bahay. Agad pinigilan ni Song-ji ang ganoong kalokohan at sinabi ring tiyak na may nangyayari sa pagitan ni Rara at Dr. Cha. Nang marinig yun ay natawa si Ha-jung at sinabing may magandang ideya siya. Hindi nagtagal ay inimbitahan ni Ha-jung at Song-ji si Rara at Dr. Cha upang manood ng sine ngunit hindi dumating si Ha-jung at Song-ji. Sa huli ay si Rara at Dr. Cha lamang ang magkasamang nanood ng sine. Sa mga oras na yun ay nakagawa na si Gujun ng salad at juice ayon sa panlasa ni Rara ngunit matagal na siyang naghihintay ay hindi pa rin ito lumilitaw. Sinabi ni Ha-jung nang may masamang layo na magkasama si Rara at Dr. Cha sa panunood ng sine.
Agad na lumabas si Go-jun upang hanapin si Rara at naalala niyang sinabi ni Song-ji na dapat na siyang magtapat sa lalong madaling panahon sapagkat hinahanap ni Ha-jung ang paraan upang magkatuluyan sina Rara at Dr. Cha. Sa sandaling yun sa sinehan ay hinawakan ni Dr. Cha ang kamay ni Rara ngunit paglabas ay tinanggihan niya ang kanyang pagtatapat. Pinuri pa ni Rara si Dr. Cha bilang mabuting tao. Dumating ng mabilis si Go-jun at hinila si Rara palayo na sinasabing malamig na ang salad sa bahay. Sa pag-uwi ay nakaupo si Rara sa likod ng motorsiklo at niyakap ang baywang ni Go-jun. Masaya silang dalawa. Kinabukasan ay tinanong ni Go-jun si Song-ji kung dapat siya munang magtapat o sabihin ang lihim muna. Natakot si Go-jun na kung isasabi niya kay Rara ang kanyang sikreto, baka masira ang relasyon nila. Pinayuhan siya ni Song-ji na magpakatotoo muna. Kaya nang sigurado na si Go-jun na talagang mahal siya ni Rara, sa kanya isinapubliko ang sikreto. Natapos na ni Rara ang klase at nakikipagkwentuhan sa hair salon. Isang regular na customer ang nagsabi na mahusay pa rin si Manbok sa pagkatuto at marunong pa siyang gumamit ng cellphone. Sa totoo lang, dahil ito kay Go-jun, na nagturo sa mga matatanda sa kapitbahayan kung paano gumamit ng cellphone. Nagtanong si Rara kay Manbok tungkol sa asawa nito. Sinabi ng babae na may demensya ang asawa ni Manbok, at bago ito pumanaw, palagi niyang tinatawag si Manbok na older sister, ngunit mabuti ang kanyang puso. Palagi rin siyang nag-iiwan ng mga bulaklak na hindi nabente sa harap ng pinto para sa mga tao. Hindi nagtagal, dinala ni Go-jun kay Miss Manbok ang CD ng piano sheet music para sa A Maiden's Prayer, at sinabing huwag na siyang gumamit ng tapes na may mahinang kalidad ng tunog. Nagsimulang mag-aral din si Go-jun ng piano para sa sarili niya. Tumawag si Rara kay Go-jun dahil nauubos na ang skincare products niya at gusto niyang dalhin ito ni Go-jun. Bagaman una siyang tumanggi, agad naman siyang tumakbo sa kanya. Sinabi ni Go-jun na hindi lang siya nagdala ng gamit kundi dahil namimiss niya si Rara, kaya natigilan si Rara at hindi makagalaw. Kinabukasan, tinuturuan ni Rara si Jongho at sinabi na kailangan niyang maghanda para sa kompetisyon, kaya baban muna niya ang bilang ng lessons. Masaya si Jongho at sinabing pagkatapos manalo sa kompetisyon, marami ang darating sa Rare's Playground para mag-sign up. Ngunit biglang sinabi ni Jongho na ayaw niyang dumami ang mga estudyante na nagdulot ng kalituhan kay Rara. Nagkita si Jaemin at Jongho sa pintuan, ngumingiti si Jongho ngunit may tinatagong plano. Biglang may sumunod sa kanya. Habang nagtuturo si Rara kay Jaemin, dinala ni Manbok ang ilang manggagawa para ilipat ang air conditioner. Sinabi niya na si Go-jun ang nagbigay sa kanya ng CD, kaya gusto rin niyang ibigay ang air conditioner bilang regalo. Sa ospital, biglang pumasok si Ha-jung at naipigil si Dr. Cha sa kanyang pil sa lalamunan. Matapos bigyang lakas ng isang malakas na tapik, nakabawi siya at sinabi na nabigo ang kanyang confession. Pinayuhan din ni Dr. Cha si Ha-jung na kung hindi sa kanya, hindi talaga magiging kanya. Naiinis, sumigaw si Ha-jung na may generational gap siya sa isang matandang doktor at nauwi sa pag-iyak, sabay kantahan sa karaoke kasama si Song-ji, na nalungkot rin. Hindi alam ni Song-ji kung kailan maiintindihan ni Ha-jung na palaging nandyan siya sa kanyang tabi. Samantala, nagtuturo si Rara kay Jaemin bago ang kompetisyon at napansin na hindi siya marunong maglaro ng malumanay na melodies dahil kulang siya sa memory sa aspeto na yun. Kaya tumawag si Rara kay Go-jun para maghanda ng ingredients para gumawa ng cookies. Una, tumanggi si Go-jun pero dinala pa rin niya ang lahat. Pumunta sila sa bahay ni Sok-kyung at sa wakas, nakagawa ng cookies. Matapos gawin, inalagaan pa rin ni Go-jun ang paglilinis. Nagpatuloy sila sa paboritong laro ni Jaemin na jump rope sa bahay. Napansin ni Rara ang isang heart-shaped na tinapay na may nakasulat niyang pangalan sa oven, gawa ni Go-jun. Pinadala ni Rara kay Go-jun ang isang nakakatawang mensahe, sinasabing, "Your heart is on fire." Tumugon si Go-jun na mainit talaga ang puso niya, at sabay nilang itinapon ang telepono dahil sa nakakakilig na mensahe. Matapos mag-usap, tiningnan ni Go-jun ang mga larawan ni Rara at Song-woo sa graduation. Noon, kasama niya si Song-woo sa pagtatanghal ni Rara. Naakit si Song-woo sa ganda ni Rara at pinakuha sa kanya ni Go-jun ang litrato nila pagkatapos ng performance, na nag-iwan ng malalim na impresyon kay Go-jun. Sa ospital, tinanong ni Min-soo ang mga nurses tungkol sa impormasyon. Dinala ni Go-jun si Rara, isang pianistang babae. Napansin ni Min-soo ang regalo na ibinigay ni Rara kay Go-jun, at naalala ang handbag nang nakatayo siya sa labas ng bahay ni Manbok. Nang pagsamahin ng mga clue, naunawaan niya ang lahat. Sa parehong oras, nagkasalubong si Mrs. Yoon-sil at ang kaibigan niyang si Mrs. Jae-kyung, ina ni Jong-nam, habang namimili. Aksidenteng nasabi ni Yoon-sil ang malungkot na sitwasyon ni Rara sa info at tungkol sa pagbubukas niya ng Rara Playground. Narinig ito ni Nurse Kim, ang ex-wife ni Dr. Cha. Agad niyang pinuntahan ang Rara Playground, ngunit hindi niya nakita si Rara, si Dr. Cha lamang ang nakikipag-usap sa ibang babae. Nakita siya ni Sok-kyung at niyakap. Halos mailigaw si Nurse Kim na magpagupit, ngunit narinig niya ang tunog ng piano mula sa loob. Sinundan niya si Sok-kyung sa maliit na pintuan papasok. Ngunit si Jaemin lamang ang nakita nilang nag-eensayo mag-isa.
Naglakad-lakad si Nurse Kim at nagmasid ng matagal bago sa wakas ay makita ang magandang anyo ni Rara sa isang litrato. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkakakilala. Sa oras na yun, nakikipagtalo si Rara at Go-jun sa ama ni Jaemin. Hindi naniwala ang ama na may mabuting mangyayari sa kanyang anak. Ngunit iginiit ni Rara na tuturuan niya si Jaemin ng libre. Kaya ipinakita niya sa ama ni Jaemin ang litrato nito na nakangiti habang tumutugtog ng piano. Sa wakas ay pumayag ang ama. Pagkatapos ay tinanong niya si Go-jun tungkol sa pagkakakilanlan nito. Sinabi ni Go-jun na siya ay asawa ni Rara. Magkasama silang nagbukas ng klase sa piano. Nang sila ay lumabas, hindi lubos maunawaan ni Rara kung bakit nagkunwaring asawa ni Go-jun. Ngunit siya ay madaling nahikayat. Basta nagsabi lamang si Go-jun ng ilang salita at tumigil na siya sa pag-iisip. Matapos nilang maresolba ang usapin, tinuruan na ni Rara si Go-jun na tumugtog ng piano. Una, tinugtugan ni Go-jun si Rara ng piyesang natutunan niya mag-isa na tinawag na ang kagalakan ng pag-ibig. Habang nakikinig, naalala ni Rara ang lahat ng alaala mula nang una silang magkakilala at siya ay naiyak. Sinabi ni Rara kay Go-jun na bibigyan niya ito ng isang kahilingan bilang gantimpala. Agad nang umiti si Go-jun at sinabi na sila ay magde-date. Pinalabas siya ni Rara. Para kay Rara, ang kagalakan ng pag-ibig ay isang malungkot na piyesa sa piano. Sinasabi ng kanta na ang kagalakan ng pag-ibig ay panandalian. Ngunit ang lungkot ng pag-ibig ay paulit-ulit magbabalik magpakailanman. Nang marinig ito ni Go-jun ay agad niyang pinagsisihan kung bakit yun ang kanyang tinugtog. Pagkatapos ay sumakay ang dalawa sa cable car upang masdan ang tanawin. Malumanay na sinabi ni Go-jun kay Rara na mahal niya ito. Sa mga malungkot at mabigat na araw ni Go-jun, si Rara lamang ang kanyang kagalakan. Pagkatapos ay mahigpit na naghawakan ng kamay ang dalawa. Ang kanilang pag-ibig ay natunaw sa isang halik. Sa oras na yon, pumasok si Minsu sa Rara Playground at nakita si Go-jun sa litrato. Pagbalik ni Go-jun at Rara sa Rara Playground, natuklasan nila na ang sahig at mga paa ni Mimi ay puno ng putik. Inakala nilang naglaro ang aso sa paso ng bulaklak sa loob ng silid. Umupo si Rara at Go-jun sa harap ng piano at tumugtog gamit ang apat na kamay. Ang mga nota ay naging magkasundo at ang maliit na silid ay napuno ng lambing. Sa labas, narinig ni Minsu ang musika at napailing dahil matagumpay niyang natagpuan si Go-jun. Mayabang na tumawag si Minsu kay Yoon-chil ngunit hindi ito sumagot. Lumalabas na si Yoon-chil at ang direktor ay maagang natulog. Sa oras na yon, tumunog ang telepono at nagising ang direktor. Sa takot ay ibinaba lamang ni Yoon-chil ang tawag. Dumating si An Jung-ho sa Rara Playground. Inakala ni Minsu na hindi sumasagot si Yoon-chil sa telepono dahil lumipat ito sa ibang kumpanya upang hanapin si Go-jun. Kaya marahas niyang hinablat ang kwelyo ni Jung-ho. Sinundan pa ni Minsu si Jung-ho ng matagal. Ngunit sa sandaling naging pabaya si Minsu ay nawalan siya ng malay matapos tamaan ng ladrilyo ni Jung-ho. Sa oras na yun ay dumating si Sukyang mula sa malayo. Nagpanik si Jung-ho at kinuha ang telepono at patakan ni Minsu. Natakot si Sukyang sa lalaking nakahandusay sa lupa. Nang tumawag muli si Yoon-chil kay Minsu, si An Jung-ho na ang nasa kabilang linya. Sabik si Yoon-chil na makipagkita sa kanya. Narinig ng direktor ang pangungusap na yon. Siya ay nagsimulang mag-alinlangan at inisip na may kasintahan ang kanyang asawa. Sa kabilang panig, tinutulungan ni Go-jun si Manbak na diligan ang mga bulaklak. Dala ni Rara ang inihandang agahan. Ang mga sangkap sa loob ng seaweed rice rolls ay inayos lahat sa hugis ng puso. Habang kumakain ay nagrereklamo si Go-jun sa lasa ngunit masarap niya itong kinakain. Mahilig si Manbak sa matatamis. Lumalabas na noong kabataan ni Manbak ay agad siyang umibig sa isang dalaga sa tindahan ng sapatos. Pagkatapos noon ay opisyal na silang naging magkasintahan. Isang araw, sinadyang nagdala ng tsokolate ang dalaga para kay Manbak. Ngunit dahil matagal itong nasa kanyang bulsa ay natunaw na ito. Gayunpaman ay labis pa rin itong nagustuhan ni Manbak at agad na isinubo sapagkat ito ay puso ng dalaga. Napaka-interesante ng kwento, ngunit kailangan pa ring magturo ng musika ni Rara kaya siya ay kumandat kay Go-jun at tumakbo palayo. Tinanong ni Manbak si Go-jun kung nasabi na ba niya kay Rara ang kanyang lihim. Matapos ang lahat ay masakit linlangin ang taong nagtitiwala sa iyo. Nagsimulang mag-alinlangan at magdamdam si Go-jun. Tinawagan ng direktor ang driver at tinanong kung may kasintahan ang kanyang asawa. Ngunit tinanggap na ng driver ang pera mula kay Yoon-chil kaya wala siyang inilantad. Nagalit ang direktor at binalaan ang driver. Tila nakalimutan na ng driver na ang direktor ang kanyang amo. Sa ospital, nakahiga si Minsu sa kama. Sinabi ni Dr. Cha na hindi pa siya nagkakamalay. Inisip ng pulisya na isa lamang itong normal na kaso ng pagnanakaw batay sa mga ninakaw na gamit ni Minsu. Sa oras na yun, bihis ng maayos si An Jung-ho at may dalang basket ng sariwang mga bulaklak para kay Rara. Biglang napagtanto ni Rara na ang sariwang mga bulaklak ay kapareho ng mga ibinigay kay Sepkyung. Sinubukan pang hawakan ni An Jung-ho ang kamay ni Rara. Nakaramdam si Rara ng takot.
Mabuti na lamang at may ilang customer ng salon na lumabas. Galit na binato ni An Jung-ho ang flower basket sa lupa. Agad na tumakbo si Rara sa mga regular na customer at sinabi na ay deposito niya ang tuition fee kay Jung-ho, ngunit iginiit pa rin ni An Jung-ho na siya mismo ang kukunin nito. Hindi nagtagal, pumunta si An Jung-ho sa beauty salon kung saan nagta-part-time si Go-jun para magdulot ng gulo. Sinabi ni An Jung-ho na nauubos na ni Rara ang lahat ng cosmetics na ibinigay niya dati. Agad na hinawakan ni Go-jun ang kwelyo ni An Jung-ho at tinanong ang kanyang pagkakakilanlan. Gabing yun, nag-alala si Go-jun at agad na tumakbo pauwi para sabihan si Rara na huwag nang turuan si An Jung-ho at huwag ring tumanggap ng regalo mula sa mga estranghero. Pumunta pa si Go-jun sa kotse ni Rara upang isama siya pauwi. Nagpasya silang lumabas ng masaya para magpahangin. Kinabukasan, dinala ni Song-ji si Ha-jung sa isang restaurant at tinanong ang tungkol sa relasyon niya kay Rara. Naalala ni Ha-jung kung paano niya iniwasan si Rara ilang araw na ang nakalipas, ngunit galit pa rin siya kay Rara dahil nakuha nito si Go-jun. Ipinaliwanag ni Song-ji na malinaw na unang nag-confess si Go-jun kaya hindi na kailangan pang alalahanin ni Rara si Ha-jung. Gayunpaman, tinatawag pa rin ni Rara si Ha-jung tuwing lumalabas siya para kumain o maglibang. Nagpaliwanag si Ha-jung na gusto niya si Rara dahil hindi siya tinitingnan nito ng pababa. Matapos ipahayag ang kanyang tunay na damdamin, nagalit si Ha-jung at tumayo upang umalis, ngunit aksidenteng nahulog. Maingat na ginamo ni Song-ji ang sugat niya, at bahagyang namula ang mukha ni Ha-jung. Pagkatapos, inakay siya ni Song-ji sa kanyang likod. Ang atmosfera sa pagitan nila ay naging masalimuot at ambiguous. Kinabukasan, sinubukang ligawan ni Ha-jung si Rara sa pamamagitan ng paggawa ng makeup nito. Ngunit pinulot niya ang buhok ni Rara sa dalawang buns at nilagay ang blue eyeshadow, na tila sinasadyang gawing pangit si Rara. Nagulat si Sokyang at ang iba pa nang makita ito. Inaanyayahan ni Rara ang lahat bilang audience upang magsagawa ng simulated performance para kay Jaemin. Napakita ni Jaemin ang kanyang talento at hinarap ng mga nanonood ang kanyang galing sa palakpak at cheers. Kasabay nito, nag-alok ang lahat ng suporta para sa mga costume, hairstyle ng mga lalaki, at cheerleading items. Bumalik si Nurse Kim sa Seoul at naghahanap hanggang sa makita ang brochure. Naalala niya na nakita niya si Rara sa kanyang college graduation performance. Sa karagdagang imbestigasyon, nalaman ni Nurse Kim na kaibigan ng fiancé ni Rara ang Dr. Cha. Sa araw ng piano competition, maagang umalis si Jaemin sa bahay suot ang pormal na damit. Naghintay si An Jung-ho sa pintuan na may masamang balak. Niloko niya si Jaemin, sinasabing ipinadala siya ni Rara para dalhin sa performance, ngunit matalino si Jaemin at hindi nadaya. Sa pakikipaglaban kay An Jung-ho, nasugatan ang braso ni Jaemin. Ayaw ni Jaemin na ma-disappoint si Rara kaya tinago niya ang sugat. Nagsimula ang kompetisyon, umupo si Jaemin sa piano ngunit hindi niya maangat ang kanyang kanang kamay, kaya kaliwang kamay lamang ang magamit. Alam ni Jaemin na pangit ang kanyang performance kaya napaiyak siya. Nasa ibaba ng stage si Rara at naalala ang palakpak ng kanyang ama nung siya ay bata pa. Tumayo siya at palakpakan si Jaemin bilang pag-encourage. Pinatibay din siya ng ilang malalapit na kaibigan. Kalaunan, na-diagnose ni Dr. Cha na na-dislocate ang kanang braso ni Jaemin. Umiyak ang bata at sinabi na pinilit niyang tiisin ang sakit dahil takot siyang mamali si Rara sa kanya. Mahinahon naman siyang pinaliwanag ni Rara na patuloy pa rin siyang aalagaan. Gabing yun, nagkasundo si Rara at Go-jun na mag-sightseeing sa pamamagitan ng bangka kinabukasan. Plano rin ni Go-jun na ikwento ang kanyang background. Ngunit sa kabilang panig, hiniram ni An Jung-ho ang cellphone ng ibang tao para tawagan si Rara at ipaalis sa kotse. Dinaya niya si Rara papunta sa isang liblib na lugar, pinapa-feint, at kinuha siya. Samantala, dinala ni Dr. Cha si Jaemin pauwi. Doon niya nalaman na nasaktan ni An Jung-ho si Jaemin. Hindi nagtagal, nakatanggap si Dr. Cha ng tawag mula kay Ha-jung na nawala si Rara, kaya agad siyang nagmadaling maghanap kasama si Go-jun. Natagpuan agad ni Go-jun ang cellphone ni Rara sa lupa at pinapante si Dr. Cha sa Rara playground para hanapin ito. Nagmadaling tumakbo si Go-jun sa tirahan ni An Jung-ho. Noon pa niya naramdaman na delikado ang tao kaya sinundan niya ito. Pagpasok, nagulat si Go-jun na puno ng litrato ni Rara ang bahay, pati ang student ID card niya. Noong tagsibol ng 2019, nakabangga ni An Jung-ho si Rara at humingi ng tawad. Ngumiti lang si Rara at sinabing okay lang noon, pero ninakaw ni An Jung-ho ang wallet ni Rara, at nakatago ang student card sa silid. Hinahanap ni Go-jun ang lahat sa silid at natagpuan ang simbolo ng multi-level marketing organization na aksidenteng sinalihan ni Rara. Agad siyang sumakay sa kotse at umalis. Samantala, si Rara, na nakatali sa upuan, ay dahan-daang nagising. Sumigaw siya para humingi ng tulong, ngunit walang sumagot. Mumurang bamulong si An Jung-ho na noong unang araw nilang nagkita, ngumiti si Rara sa kanya at sila ay para sa isa't isa ayon sa Diyos. Ngunit naglakas loob si Rara na umibig sa ibang lalaki, kaya si Rara ay dapat parusahan. Mabilis na natagpuan ni Go-jun ang gusali ng organisasyong multi-level marketing.
Nagpumiglas si Rara nang marinig niya ang tinig ni Gujun. Ngunit siya ay sinipa ni An Jung-ho at nawala ng malay. Sinundan ni Gujun hanggang doon at nakita ang malungkot na kalagayan ni Rara kaya siya ay lubos na nagalit. Nagbubugan at nagpasuntukan sina Gujun at An Jung-ho. Pagkalipas ng ilang sandali ng pagpupumiglas, tinamaan ng ulo si An Jung-ho sa mesa at nawala ng malay. Natakot si Gujun nang makita ito. Sa kabilang banda, bumalik si Dr. Cha na walang napala upang makipagtipon sa lahat. Kasabay nito ay ipinahayag niyang si An Jung-ho ang salarin na nanakit kay Jaemin. Naalala ni Dr. Cha na nakaparada sa labas ang kanyang kotse. Maaaring nakuhanan ng kamera si Rara habang dinudukot. At tiyak nga na itala sa kamera ng kotse ang pagdukot kay Rara. Kaagad na nakipag-ugnayan si Manbak kay Gujun. Ngunit iniulat niyang maaaring patay na si An Jung-ho. Mabilis na isinugod ng ambulansya sina Rara at An Jung-ho. Sumakay din si Gujun sa kotse ng pulis. Nakilala ng isang pulis na nakatanggap ng pabor mula kay Yoon-shil si Gujun. Masigla niyang sinabi na natagpuan niya ang nawawalang anak ni Yoon-shil. Sa kabutihang palad, ligtas sina Rara at An Jung-ho. Huminga ng maluwag si Sok-kyang. Kasabay nito, nalaman din ni Gujun ang mabuting balita mula sa mga salita ni Manbak. Parang nabunutin ng tinik si Gujun. Subalit tumanggi pa rin si Gujun sa pamilya. Matagal nag-isip si Manbak at sa huli ay tinawagan si Yoon-shil. Ngunit natanggap na niya ang balita at agad na nagmadaling pumunta sa himpilan ng pulisya. Dumating sina Ha-jung at Song-ji sa himpilan ng pulisya at aksidenteng nalaman na kasing edad nila si Gujun. Hindi makapaniwala si Ha-jung. Nasabik siya at gustong sabihin kay Rara ang totoong edad ni Gujun. Pinigil siya ni Song-ji. Sinabi ni Song-ji na mas mabuting hayaan na lamang ang dalawa na ayusin ito sa kanilang sarili. Sa oras na yon, sa wakas ay nagkita sina Yoon-shil at Gujun. Hiniling ni Yoon-shil na sumama agad si Gujun sa kanya pauwi. Ngunit hindi pa rin makalaya si Gujun sa trauma ng pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Nang malaman ni Gujun na hindi sinabi ng kanyang ina sa kanyang ama tungkol sa kanyang paglayas, nadama niya na nabigo siyang salungatin ng kanyang ama at lubos siyang nagalit. Kalaunan, pumunta si Yoon-shil sa Rara Playground at nakakita ng isang bagay na may nakasulat na salitang Rara. Kasabay nito ay nakita rin ni Yoon-shil ang asong si Mimi na nagbabantay sa hagdanan. Matapos makipagtalo si Yoon-shil sa aso ng sandali, pumasok siya sa salon ng buhok sa pamamagitan ng maliit na pinto. Umupo si Yoon-shil at nakipagkwentuhan sa ilang suki ng salon. Nalaman niya ang mabuting kwento ng kabayanihan ni Gujun sa pagliligtas ng isang dalaga. Nagtrabaho pa si Gujun sa ilang dagdag na trabaho upang suportahan si Rara. Nagbukas pa siya ng klase sa piano para rito. Ikinwento din ng mga suki ang hindi mabilang na pagpapakita ng pagmamahal ni Gujun kay Rara. Lalong nagalit si Yoon-shil sa mga bagay na ito. Hindi man lamang siya nagbanggit na alam niyang diborsyada si Rara. Pagkatapos ay pumunta si Yoon-shil sa ospital upang tiyakin ang pagkakakilanlan ni Rara. Natuklasan ni Yoon-shil na si Rara ang babae na nawala ang kasunduan sa kasal sa kaibigan ng kanyang anak. Bago umalis, iniwan ni Yoon-shil sina Ha-jung at Song-ji ng kaunting pera at impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Sinabi rin niya na tawagan siya kapag nagising si Rara. Ang logo ng Sungo Group sa business card ay nagpagulat sa dalawa. Makalipas ang kaunting oras, nagising si Rara at lumabas ng silid sa ospital upang hanapin si Gujun. Ngunit nakatagpo niya si Min-soo. Mula sa mga salita ni Gujun, nalaman ni Rara na si Gujun ay batang amo ng Sungo Group. Isa rin si Gujun sa mga mag-aaral sa high school na tumakas mula sa kanilang tahanan. Nakasuot ng uniforme ng pasyente si Rara at tumakbo palabas ng ospital. Sa takot ay sumakay siya ng taxi at pumunta sa himpilan ng pulisya. Sa oras na yon, pinalaya ng walang kasalanan si Gujun. Nagdala si Manbak ng tokwa upang alisin ang malas ngunit itinapon yun ni Yoon-shil. Nais sanang gumanti ni Gujun ngunit dinala siya ng mga bodyguard. Dumating si Rara ng huli at naupo ng walang magawa sa labas ng himpilan ng pulisya. Alam ni Rara na dinala si Gujun pabalik sa Seoul kaya siya ay umiyak ng labis. Inisip ni Rara na ang kanilang paghihiwalay ay ang sikreto na itinatago ni Gujun. Ginamit ni Gujun ang dahilan ng pagpunta sa palikuran upang makatakas. Agad na ipinagutos ni Yoon-shil sa mga bodyguard na sundan sina Rara at Manbak. Pinaghinalaan ni Yoon-shil na tiyak na pupuntahan sila ni Gujun. Kinagabihan, papunta si Gujun sa bakuran ni Rara nang hindi inaasahang makasalubong niya si Song-ji. Sinabihan siya ni Song-ji na tawagan si Rara upang ipaalam na siya ay ligtas. Hiningi ni Gujun na magkita sila ni Rara sa pier, ngunit biglang sumulpot si Yoon-shil sa harap ni Rara. Kasabay nito ay nalaman ni Yoon-shil ang kinaroroonan ni Gujun. Kaya pagkadating ni Gujun sa pier ay nahuli siya ni Yoon-shil. Nakakagulat na lumitaw ang direktor sa pier. Bago pa man makapagsalita si Gujun ay umalis na lamang sila. Naiwan si Rara na mag-isa doon. Makalipas ang isang buwan, umibig si Min-soo habang nasa ospital. Naging suki siya ng salon ng buhok. Nagkatawanan at nag-usap sina Sok-kyang at Jaemin.
Kaya tinuksong mag-flirt ang dalawa ng mga suki. May balak din si Minsu na manatili sa Yanpo kasama si Sokyang. Hindi nagtagal, iniulat ng balita na ang salarin sa kaso ng pagpatay na may bangkay na lumulutang ay si An Jung-ho, na nanakit kay Rara. Nalaman ni Jun Mei-soo ang buong kwento mula sa criminal police. Sinabi niya sa lahat na ang patay na lalaki ay isang professional thief. Marahil ay nagnakaw siya ng relo ni An Jung-ho, kaya pinatay siya nito sa banyo at itinapon ang katawan sa dagat. Samantala, nakatayo si Rara na nakatitig sa malayo, parang walang malay. Malapit lang sina Ha-jung at Song-ji, at naramdaman nilang malungkot siya. Sabi ni Song-ji, nakatingin si Rara sa tren na hindi sumama kay Gu-jun. Noon, kasama ni Rara si Yoon-shil, kaya siya naaga ni Gu-jun, isang bagay na matagal nang kirot sa puso ni Rara. Mas malungkot si Ha-jung nang makita na nagiging kakaiba na si Rara, hindi lang siya nag-o-over it, bigla rin siyang nagsasayaw at nagkakaroon ng hilig sa paglalaro ng cards kasama ang ina ni Ha-jung. Kinuha ni Yoon-shil ang kontrol sa buhay ni Gu-jun. Pinakain siya araw-araw, ngunit hindi niya pinapayagan na makipag-ugnayan kay Ha-jung o Song-ji. Sa protesta, nagsimulang mag-skip meal si Gu-jun at hiningi ang kanyang cellphone sa ina, ngunit hindi pumayag si Yoon-shil. Kinumpiska rin niya ang cellphone ng tutor para hindi makahanap ng paraan si Gu-jun. Nang tinanong niya tungkol sa pag-aaral ni Gu-jun, pinuri muna siya ng tutor sa talino, ngunit sinabi rin na puro iniisip ni Gu-jun ang tungkol sa pag-ibig at hindi nakatutok sa pag-aaral. Galit na galit si Yoon-shil nang marinig ito. Gabing yun, tinangkang tumakas ni Gu-jun pababa sa dilim, pero nahuli siya ng kanyang ina na nagbabantay sa sala. Galit niyang sinabi na gusto niyang makita si Rara kahit minsan, ngunit mariing tumanggi ang ina. Sinigaw niya na ang relasyon niya sa babaeng naanal ang engagement ay isang kaiyahiya sa pamilya, at binalaan siya na kung malalaman ito ng director, tiyak mapapahamak si Rara. Walang paraan para makatakas si Gu-jun dahil nakalok na ang tanging exit. Kinabukasan sa Rara Playground, naging mahusay si Manbok sa pagtugtog ng piano, kaya natuwa si Rara sa progreso niya. Pinag-usapan nila ang isang performance bilang alay sa yumaong asawa ni Manbok sa anibersaryo ng kanyang kamatayan. Nabanggit uli si Gu-jun, at nalungkot si Rara dahil hindi niya alam ang edad at background nito. Ngunit sinabi ni Manbok na ang panlabas na anyo ni Gu-jun ay pansamantala lamang, ang malambot at mahinaong personalidad niya ay malinaw nang ipinakita kay Rara. Ikwento rin ni Manbok ang kanyang sariling love story, ang kanyang asawa ay dating maid sa bahay ng mayaman. Isang araw, nadiskubre niyang pumunta ang babaeng minahal niya sa blind date ng iba. Kahit ipinaliwanag ng babae ang lahat, nakaramdam siya ng inferiority dahil mas maganda ang kalagayan ng blind date. Nagdesisyon siyang maghiwalay, pero mahal pa rin niya ito. 2 buwan pagkatapos, nagpadala siya ng liham sa babaeng yun sa pamamagitan ni Miss Hai, ngunit sadyang maling lugar ang ibinigay. Bumalik ang parehong tao na puno ng panghihinayang, kaya umalis si Manbok sa kanyang bayan patungong Yanpo. Bago niya natapos ang kwento, dumating ang matalik na kaibigan ni Rara sa piano room. Sinabi nito na tagahanga ng yumaong kapatid niya si Rara, at may mga litrato rin bilang ebidensya. Habang binubrowse ni Rara ang mga larawan, nakita niya ang isang litrato ni Gu-jun kasama ang kapatid ng kaibigan, malalapit na magkaibigan ang dalawang lalaki. Agad niyang tinanong ang kaibigan kung kilala si Gu-jun, at sinabi ng kaibigan na dumalo si Gu-jun sa graduation performance. Naalala ni Rara ang shy boy na kumuha ng litrato sa kanya. Kinabukasan, ginamit ni Minsu ang dahilan na natatakot siya sa mataong lugar upang hilingin kay Sokyang na pumunta sa ospital kasama siya. Dito, aksidenteng nakasalubong ni Sokyang si Nurse Kim, at nag-usap sila ng awkward saglit. Pagkatapos, hinanap ni Nurse Kim si Dr. Cha sa examination room at tinanong ang relasyon niya kay Rara. Ngumiti si Dr. Cha at sinabi na inalagaan siya ni Rara, na ikinainis ni Nurse Kim at umalis. Habang naghihintay sa labas, nakilala ni Sokyang si Nurse Kim bilang dating asawa ni Dr. Cha. Naramdaman niya ang lungkot at yumuko, ngunit niyakap siya ni Minsu para aliwin. Nang mapagtanto niya ito, natakot siya at tumakbo. Napagtanto rin ni Minsu na sobrang iba siya kay Dr. Cha, ang ideal na modelo sa puso ni Sokyang. Kinabukasan, nakatanggap si Rara ng liham mula kay Yoon-shil. Pagkatapos basahin, umiyak siya sa sakit. Nakita ito ni Ha-jung at agad na sumiklab ang kanyang pakiramdam ng katarungan. Hinikayat niya si Song-ji na sumama sa kanya sa bahay ni Gu-jun upang gumawa ng gulo. Nagdesisyon silang seryosohin ang pagtuturo ng leksyon kay Gu-jun dahil pinahirapan nito si Rara kasama si Yoon-shil. Nang makarating sa Seoul, parehong nagulat si Ha-jung at Song-ji sa paligid. Nagtaksi ang dalawa papunta sa bahay ni Gu-jun. Ibinigay sa kanila ni Minsu ang address. Pagkatapos tumunog ng doorbell, ipinakilala ng dalawa ang kanilang sarili bilang mga kaibigan ni Gu-jun mula sa Onpo. Narinig ito ni Miss Yoon-shil at agad naghahanap ng dahilan upang paalisan sila. Nakita ito ni Gu-jun na nakatayo sa itaas at nagkaroon ng ideya. Nagkunwari siyang nawala ng malay sa sahig. Sa oras na yun, nagpa siya si Song-ji na akyatin ng pader papasok sa bahay ni Gu-jun. Nasa kalagitnaan na siya ng pag-akyat nang makarinig siya ng matinis na sirena.
Natakot sila at nagtago sa gilid. Lumabas na ang kotse na dumating ay isang ambulansya. Nakita ng dalawa si Gujun na isinasakay sa stretcher. Mabilis silang sumunod patungong ospital. Pagkatapos nito, sinuot ni Songji ang uniforme sa ospital ni Gujun. Nagpalit ang dalawa ng pagkakakilanlan. Kinuha ni Gujun ang pagkakataon upang tumakas. Kinagabihan, naganap ayon sa plano ang pagtatanghal sa piano ni Manbak. Maingat niyang tinugtog ang awiting panalangin ng dalaga. Ang magandang himig ay nagbalik ng mga alaala ng nakalipas. Matapos magkaroon ng hindi pagkakaunawaan at maghiwalay kay Manbak ang dalaga, isang araw ay narinig niya ang pamilyar na awitin sa harap ng tindahan ng musika. Kaya tumigil siya upang namnamin ito. Hindi inaasahan, nahikayat din ng musika ang dalaga. Nagkita muli ang dalawa. Sa oras na yun, natanggap ng pagtatanghal ni Manbak ang suporta ng mga manonood. Pagkatapos ng pagtatanghal, naglinis mag-isa si Rara sa lugar. Naalala niya kung gaano siya kapayapa nung naroon pa si Gujun. Pagkatapos binuksan ni Rara ang liham mula kay Miss Yoon-chil. Lumitaw sa kanyang harapan ang awiting live na unang ipinakita. Ito ang nilalaman na ginugol ni Gujun ng napakaraming oras upang sulatin. Sinamantala niya ang sandali na hindi nakatingin si Miss Yoon-chil upang ilagay ang liham doon. Sa ganoong paraan ay ipadala ni Gujun ang kanyang pananabik kay Rara. Biglang, habang tumutugtog ng piano at nag-iisip si Rara tungkol kay Gujun, tunay siyang lumitaw. Pagkatapos ay dinala ni Gujun si Rara at mabilis na tumakbo sa gabi. Malakas na umiyak si Rara, masaya na bumalik ang kanyang kasintahan. Nakarating ang dalawa sa tuktok ng bundok. Ipinaliwanag ni Gujun kay Rara kung bakit siya nagsinungaling tungkol sa kanyang edad. Gusto lamang niyang magmukhang isang adulto sa harap ni Rara. Ang dahilan kung bakit tumakas si Gujun mula sa kanyang tahanan ay dahil sa kamatayan ng kanyang matalik na kaibigan. Pinway ni Rara si Gujun, sinasabi na aksidente lamang yun at hindi niya kasalanan. Mas gaman ang pakiramdam ni Gujun matapos damhin ng kal-iwan mula sa kanyang minamahal. Nangako siyang mananatili sa tabi ni Rara habang buhay. Sa oras na yun, tinakpan ni Songji ng kumot ang kanyang ulo at tumangging makipag-usap sa iba. Hindi nagtagal, dumating ang doktor upang bigyan siya ng iniksyon. Nervyos na inabot ni Songji ang kanyang kamay. Agad napansin ni Miss Yoon-chil na ang braso ay hindi kamukha ng kay Gujun. Nabunyag si Songji. Habang sinasaway ni Miss Yoon-chil si Songji, matapang na sumugod si Sojong upang makipagtalo kay Miss Yoon-chil. Sa kabutihang palad, tumawag si Gujun upang ipaalam na siya ay ligtas. Sinabi rin niyang babalik siya ng masunurin sa Seoul. Dahil dito, hindi na parusahan sina Songji at Hajong. Ibinalik ni Songji ang perang natanggap niya noon kay Miss Yoon-chil. Walang kondisyon niyang sinuportahan ang desisyon ni Gujun kaya nakaramdam ng pagkailang si Songji nang matanggap ang pera. Ang pagiging tapat ni Hajong at Songji ay bahagyang nagbago sa saloobin ni Miss Yoon-chil. Samantala, sinabi ni Rara kay Gujun na maging masunurin kapag bumalik siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang litrato ni Gujun kasama ang kaibigan at tinanong kung bakit niya itinago na kilalanan niya siya noon. Sa pagtatanghal, sinabi ng matalik na kaibigan ni Gujun na gusto talaga niya si Rara. Sa oras na yun, nahikayat din si Gujun kay Rara. Dahan-dahan siyang lumapit kay Rara at hinawakan ang kanyang braso. Hindi inaasahan, lumingon si Rara at umiwas. Bago magpaalam, nangako ang dalawa na hindi bibitaw. Kinabukasan, tulad ng nakagawian, dinalhan ni Miss Yoon-chil si Gujun ng hapunan. Hindi lamang nalaman ni Miss Yoon-chil na normal nang kumakain ang kanyang anak, nalaman din niyang nagsimula na siyang mag-aral ng mabuti. Ibinigay ni Gujun ang kanyang telepono mula sa kanyang ina nang may positibong saloobin. Ipinabatid ng tagapagturo kay Miss Yoon-chil na nabawi na ni Gujun ang kaalaman na nawala sa kanya. Ang tanging nais niya ay mag-major sa matematika at hindi sa medisina. Pinway ng tagapagturo si Miss Yoon-chil na hanggat handa si Gujun na mag-aral, sapat na yun. Ang usapin ng pagpili ng kurso ay maaaring pag-usapan sa susunod. Lahat ng ito ay bunga ng muling pagkontak ni Gujun kay Rara. Maliban kay Gujun na nagsusumikap mag-aral at paminsang nagkakaroon ng pagdurugo ng ilong, unti-unting bumalik sa normal ang buhay. Isang araw, tinuturuan ni Songji si Rara na magbisikleta, ngunit sa kalagitnaan ay iniwan niya. Hindi inaasahan, nahulog si Rara at nabali ang kanyang binti. Labis na nag-alala si Gujun at mabilis na pumunta sa ospital upang dalawin siya. Nanatili siya hanggang gabi at naiwan ang pagkain kasama ang tagapagturo sa araw na yun. Pagkatapos ihatid ang tagapagturo pa uwi, galit na tinanong ng direktor ang anak kung pumunta siya upang makita ang babaeng diborsyada. Tila kailangan pa ring asikasuhin ng direktor ang lahat. Agad siyang pinigilan ni Miss Yoon-chil at sinabing may paraan siya. Kinabukasan, narinig ng mga suki sa sala ng buhok na magkikita si Rara at ang asawa ng direktor. Inisip nilang baka buhusan ni Miss Yoon-chil ng tubig si Rara tulad sa mga pelikula. Iminungkahi ni Sok-kyung na maghanda ang lahat ng paraan upang matugunan ang mga hindi inaasahang sitwasyon. Sinuportahan ni Sok-kyung si Rara bilang ina niya. May isang nagbabanta sa pamamagitan ng tingin,
May isa namang nakasuot ng raincoat para pigilan ang ulan kay Rara, at may hawak ng perang ibinigay ni Yoon-chil. Nakipagtalo si Sok-kyung kay Yoon-chil. Pagkatapos, lahat ay pumunta sa restaurant para magpareserba ng upuan. Hindi nagtagal, dumating sina Yoon-chil at Rara sa restaurant. Ngunit hindi ang inaasahang eksena ang nangyari. Ginamit ni Yoon-chil ang kanyang pagkakakilanlan bilang ina para hikayatin si Rara na bitawan si Go-jun at bumalik sa normal na buhay. Sumang-ayon si Rara at inilabas ang makapal na stack ng pera para bayaran ang utang ni Go-jun. Tinanggap ni Yoon-chil ang alok ni Rara, at ang mapayapang atmosfera na may halong kirot ay nagpabagabag sa mga taong tahimik na sumusunod sa kanila. Pagbalik sa bahay, tinanong ni Sok-kyung si Rara kung saan niya nakuha ang pera. Sinabi ni Rara na ibinente niya ang kanyang paboritong kotse. Namula ang kanyang mga mata habang sinasabi na kailangan talagang isakripisyo ng tao ang mga mahalagang bagay para mabuhay. Niyakap siya ni Sok-kyung nang may awa. Kinabukasan, pumunta si Rara sa Seoul upang hanapin si Go-jun. Nag-enjoy silang magkasama sa masarap na pagkain, bumili ng alahas sa gilid ng kalsada, at umupo sa tabi ng ilog. Hawak kamay, tumingin si Rara sa binata at humiling ng huling kahilingan na sana'y makasakay siya ng bisikleta kasama siya. Pumunta si Go-jun upang hiramin ang bisikleta. Pinipigilan ni Rara ang kanyang luha, ngunit nang bumalik si Go-jun, wala na si Rara. Iniwan niya lamang ang isang liham na naglalaman ng mensahe para kay Go-jun, sana ay ipagpatuloy niya ang kanyang buhay at huwag malungkot dahil sa kanya. Determinado si Rara na makipaghiwalay kay Go-jun. Nagpadala rin siya ng mensahe sa anak ni Dudo, Son Lola's son, upang ipaalam ang hiwalayan. Si Dr. Cha ay nagbantay sa tabi ng daan, at nag-usap sila ni Rara sa isang swing. Ikinwento ni Dr. Cha na unang nakilala niya si Rara sa Graduation Music Festival habang abala sa trabaho. Araw-araw, kailangan niyang uminom ng gamot para makatulog, ngunit napangiti siya sa kakaibang performance ni Rara. Pagkatapos, nagkita sila sa Yunpo. Naramdaman ni Dr. Cha na karapat-dapat si Rara sa kanyang pagmamahal at hiling niya na maging masaya muli si Rara, at iniabot niya sa kanya ang ranunculus na bulaklak na nangangahulugang, "I will make you happy." Alam na ni Rara na siya ang online friend niya, kaya nagkapitan din sila sa ngiti. 6 na buwan pagkatapos, nagnil sina Ha-jung at Song-ji sa harap ng kanilang mga ina, hindi para aminin ang pag-ibig kundi upang ipakita ang business plan at humingi ng tuition para sa kanilang negosyo. Samantala, pumunta si Go-jun sa ospital para sa check-up at narinig si Jong-nam na ikakasal si Dr. Cha, at nagulat siya nang ang bride ay si Rara. Mabilis siyang tumakbo palabas. Sa simbahan, punong-puno ng congratulatory music, nagpalitan ng singsing si Dr. Cha at Rara sa harap ni Manba. Naglakad silang magkasama, ngunit biglang sumulpot si Go-jun, hinila si Rara palabas habang nag-cheer ang lahat. Dumating rin si Jong-nam at Nurse Kim at nakita ang eksena, at sabi ni Jong-nam, talaga namang espesyal ang buhay ni Rara. 6 na buwan na ang nakalipas, sinabi ni Ha-jung at Song-ji sa kanilang ina ang business plan para sa wedding planning company na tinawag nilang Happy Wedding. Matatag na itinayo ang kumpanya sa Rara Playground, at ang paraan ng promosyon ay ipakita ang buong wedding process ng bagong mag-asawa. Kinailangan sina Dr. Cha at Rara na magpanggap sa wedding photoshoot. Medyo awkward ang mga pose at ekspresyon nila, kaya hindi gaanong smooth ang photoshoot. Nagmodelo sina Ha-jung at Song-ji, at sweet ang atmosphere. Ipinost nila ang photoshoot sa social media. Nang makita ni Jong-nam, nagulat siya, at si Go-jun na katabi niya ay narinig ito, nag-frown, at mabilis na tumakbo sa wedding scene. Habang ini-announce ni MC Min-soo ang simula ng wedding ceremony, pumasok si Rara sa simbahan kasama si Dr. Cha, at nag-cheer ang lahat. Na-livestream pa ang eksena online. Habang nagpapalitan ng singsing ang bride at groom, ipinost ni Ha-jung ang address kung saan pwedeng bilhin ang singsing. Biglang sumulpot si Go-jun, hindi nagsalita, at hinila palabas si Rara. Ang twist na ito ay talaga namang kinilig ang mga netizens. Sinabi nila na parang isang drama ang nangyayari. Samantala, napilitan si Song-ji na patayin ang live stream. Nakita ni Jong-nam at Nurse Kim ang papalayong mga figure ni Go-jun at Rara. Namangha si Jong-nam sa kakaibang buhay pag-ibig ni Rara. Mabilis namang pumunta si Nurse Kim upang makita si Dr. Cha. Sa ibang lugar, natagpuan ni Rara ang paborito niyang sasakyan na dati niyang ipinagbili sa lugar ni Go-jun. Nagmaneho ang dalawa papunta sa tabing dagat. Alam na rin ni Go-jun ang katotohanan tungkol sa kasal. Nakita rin ni Go-jun ang mga puna ng mga netizen tungkol sa kanya. Tinawag nila si Go-jun bilang siya ang tumapos sa kasal. Pagkatapos noon, naglaro silang nakayapak sa tabing dagat. Marahan niyang niyakap si Rara at ipinahayag ang kanyang pananabik sa pamamagitan ng halik. Kinagabihan, nagtipon sa labas sina Dr. Cha, Nurse Kim at Jong-nam. Mula nang iwan ni Jong-nam si Rara, hindi siya tumigil sa pagpunta sa mga blind date. Sinabi ni Dr. Cha na hindi nagtatanong si Jong-nam ng anumang tungkol kay Rara kaya siya'y lubos na nababahala. Nasa tabi niya si Nurse Kim na nagmungkahi na pumunta sa bahay ni Dr. Cha upang silipin. Hindi inaasahan, agad niya itong tinutulan. Pag-uwi niya, nakakita si Dr. Cha ng pagkain na nakahain sa mesa.
Sa tabi nito ay may sulat na puno ng pag-ibig na nagsasaad, gabi na. Tandaan na painitin muli ang sopas at kainin. Napangiti si Dr. Cha habang tumitingin sa silid tulugan at naalala ang kanilang pag-uusap ni Rara. Noong araw na yun, diretsahang sinabi ni Dr. Cha kay Rara na hindi siya ang kaibigan niya sa online. Magkasama silang pumunta sa tindahan ng piano. Nais nilang malaman kung sino talaga ang nagbigay ng piano kay Rara. Hindi inaasahan, lumipat na ang tindahan ng piano. Bawat propesyon ay may sariling espesyalidad kaya ibinigay nila ang gawaing ito kay Minsu. Sinamantala ni Minsu ang pagkakataon upang mag-alok na umupa ng bahay kasama si Dr. Cha upang mas mapalapit kay Sokyang. Wala nang oras si Dr. Cha para mag-isip sapagkat natalo siya ng mga mapang-akit na mata ni Rara. Matagumpay na nakapasok si Minsu sa bahay ni Dr. Cha. Una ay hindi masyadong nasiyahan si Dr. Cha sa kanyang kasamang naninirahan. Ngunit nang maalala niya ang masarap na pagkain na niluto ni Minsu, agad nagbago ang kanyang saloobin. Sa oras na yun, bumalik si Gujon at Rara sa pinaglilibangan ni Rara. Nagtaka si Rara kung bakit nasa lugar ni Gujon ang kanyang paboritong sasakyan. Kinailangang ipaliwanag na natanggap ni Gujon ang utang na binayaran ni Rara. Noong una, nang matanggap ni Gujon ang pera, mabigat ang kanyang pakiramdam. Ngunit natuklasan niya ang kontrata ng pagbili ng sasakyan sa loob nito. Napatawa si Gujon. Noon lang napagtanto ni Rara na aksidenteng nailagay niya ang kontrata doon. Kinabukasan, napansin ni Rara na nawawala ang tasa ng love tea na iniwan ng kanyang mga magulang. Lumabas na palihim itong kinuha ni Gujon. Samantala, nagpunta si Minsu upang hanapin ang may-ari ng tindahan ng piano. Ay nalalayan siya ni Dr. Cha at inihatid sa pinto. Pagkatapos ay lumingon si Dr. Cha at ibinulong na parang asawa ang kanyang inihatid. Mabilis na nakakuha si Minsu ng impormasyon mula sa may-ari ng tindahan ng piano. Ang nagbigay ng piano kay Rara ay si Kim Man-bak. Masayang tumakbo si Rara sa hardin ng mga bulaklak at nakita si Ginoo Man-bak na nakahiga sa lupa. Agad niya itong dinala sa ospital. Di nagtagal, dumating ang anak ni Kim Man-bak sa ospital. Ibinahagi rin ni Rara kay Gujon ang pagkahimatay ni Ginoo Man-bak. Sinabi ni Rara kay Gujon na ang tanging lalasan ay si Kim Man-bak. Ngunit binalak ng anak ni Ginoo Man-bak na ipagbili ang kanyang bahay. Nalugi ang salon at lugar aliwan ni Rara. Nagtipon ng lahat upang talakayin ang isang plano. Iminungkahi nila na hanapin ni Rara ang sekretarya ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito at manghiram ng pera. Kinuha ni Minsu ang gawain ng pagkuha ng impormasyon sa sekretarya. Sinabi niyang may iba pa siyang pakay. Ginamit ni Minsu ang 3 pagkakataon upang makipagkain kay Sokyang bilang kabawasan sa kanyang bayad. Nabigla si Sokyang at mayabang na ibinigay sa kanya ang 3 kutsara. Naging matagumpay ang kasunduan ng 2 panig. Hindi nabigo si Minsu sa inaasahan ng lahat. Mabilis niyang natagpuan ang sekretarya at kumuha ng mga litrato bilang ebidensya. Natuklasan ng mga suki na posibleng kinuha ng mag-ara ang bihis na sekretarya ang ari-arian ng ama ni Rara. Sa huli, sinabi ni Sokyang kina Hajung at Rara na makipag-usap. Dumating sina Hajung at Rara sa Seoul. Nagkubli sila at palihim na nagmasid. Natuklasan nilang nakikipagbuno ang sekretarya sa isang babae sa kotse. Agad tawagin ng direktor ang paghinto. Noon lang naunawaan ng dalawa na ito ay isang set ng pelikula. Inanyayahan sila ng sekretarya na magtungo sa isang restoran upang maupo. Ipinaliwanag niya ang dahilan ng pagkawala ng komunikasyon kay Rara. Noong naglalayag sa yate, aksidenteng nahulog ang kanyang telepono. Tinanong ni Rara kung bakit naging artista ang sekretarya. Sinabi niyang ito ay mula sa kanyang kagustuhan na tuparin ng pangarap at kumpiyansa sa kanyang kakayahan sa pag-arte. Pagkatapos ay kumuha ang sekretarya ng salapi mula sa ATM at sinabing hindi sapat ang kanyang kinikita kaya maaari lamang niyang ibigay kay Rara ang ganitong halaga. Naantig si Rara at napaluha. Nakita ito ni Hajung at nalaman niyang mabuting tao ang sekretarya. Sa ibang dako, sinabi ni Songji kay Gujon na nais ipagbili ng anak ni Man-bak ang lugar aliwan ni Rara. Agad nakipag-usap si Gujon sa kanyang ina upang payagan siyang pumunta sa Onpo. Nang magpunta si Gujon sa silid ospital upang dalawin si Man-bak, nakasalubong niya si Dok Cha. Bihira silang magkaroon ng masayang pag-uusap. Sinabi ni Gujon kay Dok Cha na itago ang kanyang kinaroroonan mula kay Rara dahil pareho silang nagkasundo na huwag ma-distract bago ang exam. Kinabukasan, napansin ni Hajung at Songji na maraming netizens ang nanood ng wedding video. May ilan pang nagtanong tungkol sa kasal. Magkasama silang nagyakapan sa excitement at masayang ibinalita ang balita kay Rara. Kasabay nito, malakas na inihayag ni Sokhyun na bibilhin ni Dok Cha ang bahay ni Man-bak at labis ang tuwa ng lahat. Habang pumipili ng singsing sa jewelry store si Gujon, biglang tinawag siya ng magandang babae na si Jung Gayon. Iba ang kasiglahan ni Gayon, pero malamig at walang emosyon si Gujon. Noong nasa school, palaging gumagawa si Jung Gayon ng maliliit na bagay para makuha ang atensyon ng yumaong kaibigan ni Gujon. Minsan ay nagnanakaw ng inumin o naglalaro ng tennis, pati na ang planong mag-aral ng math sa Massachusetts o Stanford kasama ang kaibigan ni Gujon.
Ngayon, tinatanong ni Jung Ga-eun kung bakit hindi niya tinupad ang pangako na mag-aral sa abroad kasama ang kaibigan at bakit pinili niyang makasama ang isang ordinaryong babae. Malinaw na nakita niya ang wedding video, kaya napagod at naiinis si Go-jun sa paulit-ulit niyang tanong. Ngunit sinabi ni Ga-eun na siya mismo ang gusto niya, hindi ang kaibigan ni Go-jun, at ginawa lang niya ang lahat para makuha ang atensyon ni Go-jun. Sa Rara Playground, tinuro ni Rara na lihim na umiibig si Songji kay Ha-jung. Napaspit agad si Songji sa kanyang juice. Samantala, may reklamo si Sukhyun mula sa isang customer tungkol sa hairstyle niya na umano'y nakasira sa date. Pinag-usapan nila ng maayos, ngunit hindi matiis ni Ha-jung na laging humahamak sa kanyang ina. Ginamit niya ang sarili niyang pera para mapaalis ang customer. Tinuruan siya ni Sukhyun na hindi madaling kumita ng pera, at nagalit si Ha-jung sa sarili. Dumating si Min-soo para hanapin si Sukhyun at nakita siyang may luha sa mukha. Inimbitahan siya ni Min-soo na kumain ng sabay, at ginawang puso ang pritong itlog. Napangiti si Sukhyun at nag-usap sila tungkol kay Dr. Cha. Sinabi ni Min-soo na wala siyang resistensya sa masarap na pagkain at humanga minsan sa malaking tiyan ni Dr. Cha dahil sa dami ng kinain nito. Samantala, napansin ni Dr. Cha na nawawala ang kanyang medicine box. Inisip niya na maaaring nahulog ito sa kotse ng kanyang ex-wife nung huling pagkikita nila. Tinawagan niya si Nurse Kim para tulungan siyang hanapin ito. Natagpuan ni Nurse Kim ang medicine box at nagulat sa laman nito. Hiniling niya kay Jongnam na suriin ang mga sangkap at napag-isipang may malubhang sakit si Dr. Cha. Sa gabi, nakita ni Songji si Ha-jung na tumatakbo palabas ng bahay at binigyan ng isang bag ng beer para aliwin ang nasaktan na damdamin ng kanyang ina. Habang naghahanap ng prenatal music sa bahay, ikinwento ni Sukhyun kay Rara ang nakaraan. Noong siya ay buntis sa edad na 20, iniwan siya ng asawa, at nagpasya siyang maging single mother. Pinaghandaan niya ito sa pamamagitan ng musika at mabilis na nagpatuloy sa buhay, luto ang paboritong pagkain ni Ha-jung. Kinabukasan, natapos ni Go-jun ang kanyang exam at nagmadali para makipag-date kay Rara. Ngunit habang papalabas siya, hinarang siya ni Jung Ga-eun dahil nakaharang ang kotse nito sa daan. Napilitan si Go-jun na sumama sa kotse. Uminom siya ng kape na inihanda ni Ga-eun at napasubo. Habang hinihintay ni Rara sa restaurant, pumunta si Ha-jung sa kwarto ni Rara at natuklasan ang wishbox nila ni Song-yi mula 10 taon ang nakalipas. Sa galit, binasag niya ang kahon at natuklasan na ang kanyang wish ay pakasalan ng kaibigan niya sa elementarya, at ang wish ni Song-yi ay mahalin siya. Sa gabi, tinawagan ni Songji si Ha-jung para pumunta sa hair salon. Bagamat naguguluhan, dumating siya at nakita ang kwarto na puno ng makukulay na lobo at mga string na may nakasulat na, I love you. Nagplay ang video na ginawa ni Songji na nagpakita ng maliliit nilang sandali. Naantig si Ha-jung sa sinseridad nito, hiningahan ng kandila sa cake, at malumanay na hinalikan sa pisngi si Songji, na tanda ng opisyal nilang pagmamahalan at katuparan ng wish. Samantala, hindi na matiis ni Rara ang paghihintay kay Go-jun, kaya pumunta siya sa gate upang tingnan ang sitwasyon at nakita si Jung Ga-eun na dinadala si Go-jun pauwi at naghahanda ng umalis. Napansin ni Jung Ga-eun ang presensya ni Rara, kaya agad niyang kinutya si Rara. Pagkatapos ay inutusan ni Jung Ga-eun si Rara na makipaghiwalay kay Go-jun. Pinilit ni Rara na pigilan ang kanyang inis at sinabi sa sarili na hindi niya susundin ang kagustuhan ni Jung Ga-eun. Kinabukasan, sinuri ni Jongnam ang mga sangkap ng gamot na iniinom ni Dr. Cha. Sinabi ni Jongnam na ang gamot ay mga bitamina lamang ni Dr. Cha. Maswerte si Nurse Kim na makita na malusog si Dr. Cha. Sa parehong oras, nawalan siya ng kontrol sa kanyang damdamin at napaluha. Biglang nakita nilang dalawa na pumasok si Go-jun sa opisina ng direktor. Naalala ni Jongnam na anak ng direktor si Go-jun. Naramdaman ni Jongnam ang matinding sakit ng ulo dahil mahal pa rin ni Go-jun at Rara ang isa't isa. Iminungkahi ni Nurse Kim na sabihin ni Jongnam sa kanyang ina ang tungkol dito. Samantala, nalaman ni Ha-jung at Songji na maaaring may relasyon si Go-jun. Nais nilang tiyakin ang kredibilidad ng balitang ito kaya't nagpunta sina Ha-jung at Songji upang hanapin si Min-soo. Gumamit sila ng paraan upang mapaimbestiga si Min-soo sa usaping ito ng walang bayad. Hindi nagtagal, sinundan ni Min-soo at ng kanyang grupo si Go-jun. Napansin ni Jung Ga-eun ang dalawang matangkad na lalaking nagtatago sa likod ng karatula sa daungan kaya nahuli si Min-soo ni Go-jun. Inakala ni Go-jun na ipinadala si Min-soo ng kanyang ina upang sundan siya. Sa oras na yon, nababahala si Rara. Sa payo ni Dr. Cha, handa na sana si Rara na pakinggan ang paliwanag ni Go-jun bago magpasya. Sa ibang lugar, palihim na kumuha ng litrato si Min-soo kina Go-jun at Jung Ga-eun. Inihulog niya ang tambak ng mga litrato sa harap ni Ha-jung at Songji. Nagalit si Ha-jung at nais personal na tanungin kung bakit may relasyon si Go-jun. Ngunit ngumiti ng tuso si Min-soo at sinabi sa sarili na walang pag-ibig na panghabang buhay. Hindi inaasahan, narinig ni Rara ang usapan ng lahat. Nakita niyang naglalakad ang kanyang kasintahan kasama ang ibang babae. Napakasama ng pakiramdam ni Rara. Biglang tumawag si Go-jun at inimbitahan si Rara na magkita sa restaurant.
Pinilit ni Rara na ngumiti at umupo sa tapat ni Gojun. Ngunit nadurog ang inaasahan ni Rara nang ipahayag ni Gojun ang nais niyang makipaghiwalay. Nasaktan at napaiyak si Rara ngunit hindi na niya napigil ang paglayo ng kasintahan. Lumabas si Gojun sa restaurant. Tumayo siya sa labas ng bintana at nakatingin kay Rara na umiiyak. Sa huli, tuluyan pa ring umalis si Gojun. Kinabukasan, bumuhos ng malakas ang ulan. Nakita ni Yoon-shil si Gojun na nananatili sa silid. Samantala, nakaupo si Rara sa harap ng piano at inaalala ang magagandang panahon kasama si Gojun. Hindi nagtagal ay damaloy ang luha sa kanyang mukha. Biglang nakatanggap ng pandaigdigang tawag si Rara. Nalaman niyang ito ay mula sa teacher sa musika na si Meisu. Nakadama siya na may natagpuan siyang lugar na makapagpapahinga ng isip at siya'y napaiyak. Nang malaman ni Rara na malapit nang bumalik sa Korea ang teacher, sinadya niyang alamin ang impormasyon tungkol sa flight upang siya'y masando. Sa araw ng pagbabalik ni Meisu sa Korea, aksidenteng nakatagpo ni Rara si Gojun sa paliparan. Naglalakad si Jung Gayun sa tabi ni Gojun. Ikinagalit ng mga tao ang ginawang pag-aakalang hindi nakita ni Gojun si Rara. Payapa siyang lumakad at dumaan sa kanyang balikat. Nagpunta si Gojun sa ibang bansa kasama si Jung Gayun. Nabigla si Rara at binanggit sa sarili ang pangalan ni Gojun. Sa gate ng pandaigdigang flight, hindi nagpaalam si Gojun kay Jung Gayun. Lumabas na binaliwala ni Gojun si Rara at ang malapit na anyo nila ni Jung Gayun ay palabas lamang. Tila may nais siyang sabihin. Sa kabilang panig ng paliparan, sinalubong ni Rara ang kanyang teacher sa musika. Masayang niyakap ni Rara si Meisu. Mula sa malayo, nakatingin si Gojun kay Rara ng mariin. Hindi nagtagal, dinala ni Rara si Meisu sa lugar aliwan ni Rara. Alam din ni Meisu na dumaan si Rara sa mga pagsubok gaya ng pagkamatay ng kanyang ama, pagkakaospital ng kanyang tagapagtaguyod at pakikipaghiwalay ng kasintahan. Hinikayat ni Meisu si Rara na pabayaan ang kalungkutan sa pamamagitan ng pagtugtog ng piano. Mula sa mga daliri ni Rara ay lumabas ang malungkot na tunog. Naramdaman ni Meisu ang awa at niyakap siya. Pagkatapos, sa gitna ng masiglang pagbati ng lahat, tinapos ni Sokyang ang buhok ni Meisu bilang pagsalubong sa Yunpo. Sa gabi, ipinahayag ni Rara kay Meisu ang kanyang mga pagdududa. Nais malaman ni Rara kung tuturuan siya ni Meisu kahit ordinaryo lamang ang kanyang talento at wala na ang suporta ng ama. Maingat na sinabi ni Meisu na iba si Rara. Ang kanyang musika ay makapagbibigay ng lakas sa iba. Noong taon na bumagsak ang negosyo ng asawa ni Meisu, siya ay nawalan ng loob. Ngunit ang pagtugtog ni Rara sa piano ang nakatulong upang muling maibalik ang kanyang ngiti. Paglaon, inimbitahan ni Meisu si Rara sa universidad kung saan siya nagtuturo upang magsagawa ng pananaliksik. Kasabay nito, nais ni Meisu na maging katulong sa pagtuturo si Rara. Nagpasya si Rara na pag-isipan ito. Dahil tumanggi si Dr. Cha na dalawin ni Nurse Kim, lalong tumindi ang hinala ni Nurse Kim. Pinaghihinalaan niya na may tinatagong babae si Dr. Cha sa kanyang bahay kaya nagpasya si Nurse Kim na puntahan ito upang alamin. Hindi inaasahan, ang nagbukas ng pinto ay isang matipuno at maskuladong lalaki na nakasuot ng pulang apron. Magalang na iniharap ni Meisu ang prutas. Nagsabi siya ng ilang mga salita na nakapagpatakot kay Nurse Kim. Pagkatapos, ibinigay ni Meisu ang kanyang business card upang makaakit ng mga customer. Ngunit nabalewala ang planong iyon ni Dr. Cha. Kinuha ni Dr. Cha ang kahon ng gamot mula kay Nurse Kim. Ginamit niya ang dahilan na may kausap pa siya upang tumanggi sa hapunan kasama ito. Sa totoo lang, nag-appointment si Rara kay Dr. Cha para pag-usapan kung dapat ba siyang manatili sa Rara Playground. Punong-puno ito ng magagandang alaala niya at ni Gojun, alaalang minsang nakapagpasaya sa kanya, pero ngayon nagdudulot din ng lungkot. Habang nag-aatubili si Rara, sinabi ni Dr. Cha na ang bumili ng lugar ay si Gojun, hindi siya. Nais lang ni Gojun na mabawi ang Rara Playground mula kay Manbok Son. Hindi nag-atubiling pangako ni Gojun sa kanyang ina na mag-aaral siya ng medisina. Humiling si Yoon-shil kay Dr. Cha na bilhin ang lugar. Nang pakinggan ni Rara ang paliwanag ni Dr. Cha, naunawaan niya ang dahilan kung bakit nag-break si Gojun. Samantala, nag-aalala si Nurse Kim na baka mahulog ang loob ni Rara kay Dr. Cha pagkatapos ng breakup, kaya hiniling niya kay Meisu na lihim na sundan si Rara. Habang nakikipag-ayos sa deposit, dumating si Rara at Dr. Cha. Tinanong ni Rara kay Meisu ang totoo tungkol sa larawan ni Gojun na naglilinlang. Wala nang magawa si Meisu kundi ipaalam na ang larawan ay peke, at ginawa ito ni Gojun para hindi mahirapan si Rara. Sinabi rin ni Meisu na mukhang nahirapan si Gojun, kaya nagmadali siyang mag-break up kay Rara. Noong panahong yun, nag-aayos pa ng gamit si Gojun. Tumitig si Yoon-shil sa kanya na may luha sa mata. Noon lang niya nalaman na noong huli, hindi sinasadya ni Gojun na hindi makipagkita kay Rara, napasubo siya sa kape ni Jung Gayun at nahulog sa koma sa sasakyan nito bago dalhin pa uwi. Nang matuklasan ni Yoon-shil na may leukemia si Gojun, pinawi niya ang takot ng anak at tiniyak na wala nang mangyayari kay Rara dahil tinutulan ni Gojun ang makasangkot siya. Nag-break sila, pero sinabihan siya ni Yoon-shil na kapag gumaling, maaari niyang mahalin muli si Rara.
Magkasama silang niyakap ng mahigpit, puno ng pangamba sa malayong hinaharap. Tiningnan ni Rara ang litrato na kuha ni Min So at nakaramdam ng familiaridad sa jacket ni Gu Jun. Bigla niyang naalala ang unang pagkikita nila noong Tagsibol ng 2019. Gustong-gusto niya noon bilhin ang huling kahon ng pakwan sa tindahan, pero may iba ring nagbabantay. Sumigaw siya, ngunit hindi siya narinig. Napagtanto niyang naging bastos siya, kaya ngumiti siya. Ang lalaki, si Gu Jun, ay inabutan siya ng kahon. Nagpasalamat si Rara, ngunit nang magbayad, nawala ang wallet niya. Marunong si Gu Jun at sinabi na siya ang babayaran sa kanya. Dito nagsimula ang utang ni Rara sa kanya. Naalala na niya ang lahat at nagmadaling hanapin si Gu Jun, ngunit wala siyang bagong numero niya. Nang malaman niyang mag-aaral abroad si Gu Jun mula sa cram school, dali-dali siyang pumunta sa bahay nito, pero nakalabas na si Gu Jun. Nagkataon na nagkasalubong sila sa daan. Hindi nakatuon si Rara sa paglalakad at napadaan sa coffee shop kung saan sila unang nagkita. Napansin niya ang pangalan, Dudu, Sol, Lala Sol. Dito niya nalaman na si Gu Jun pala ang kanyang tagapagligtas. Nagpadala siya ng mensahe sa social media kay Gu Jun, at hindi niya inaasahan na darating ito sa coffee shop. Sinabi ni Gu Jun na umibig siya kay Rara sa unang pagkikita. Pagkatapos noon, madalas siyang pumunta sa shop, umaasang magkikita ulit sila. Pero nang muling magkita sa graduation performance, sinabi ng kaibigan niya na gusto muna niya si Rara. Kaya itinago ni Gu Jun ang damdamin niya sa loob. Matapos ma-reject si Rara, pinayuhan niya itong pumunta sa Onpo. Dahil sa aksidente sa trapiko, mas naging malapit sila. Unti-unti, nag-develop ang kanilang damdamin sa isa't isa. Binili ni Manbak ang piano para kay Rara at alam niyang may relasyon na sila ni Gu Jun. Kaya sinilyohan niya ito bilang Dudu Sol Lala Sol. Nag-set sila ng appointment, pero naantala ng Minso. Ayaw ni Gu Jun na malaman ni Rara ang kanyang identity, kaya humingi siya ng 2 araw mula sa kanyang ina. Nagpunta si Gu Jun kasama si Rara sa amusement park para mag-enjoy sa huling pagkakataon kasama ang lahat. Pagsapit ng gabi, tinanong ni Gu Jun kung anong parusa ang matatanggap niya kung hindi siya magsasanay ng seryoso. Naglista si Rara ng maraming parusa, at siya mismo ang nagpatupad nito. Dahan-daang niyakap niya si Gu Jun at inulit ang sinabi ni Minsok, kapag kaya ng tao tiisin ng sakit, tiyak na makakamit niya ang magandang resulta. Pagkatapos, humiling si Gu Jun na hugasan ni Rara ang kanyang buhok. Binanggit din niya ang panahon ng kanilang pagkikita sa Onpo, ngunit ngayon, si Rara ang naglingkod bilang waiter. Ang ikinagulat ni Rara ay nang biglang inilabas ni Gu Jun ang pares ng singsing na inihanda na niya noon pa. Isinuot niya mismo ang mga singsing sa daliri ni Rara. Nais ni Gu Jun na hindi aalisin ni Rara ang mga ito. Gabi na nang pinatulog siya ni Gu Jun. Tinitigan ni Gu Jun ang dalagang kanyang yakap at napuno ng mga iniisip ang kanyang puso. Dumating din ang araw ng kanilang paghihiwalay. Ginamit ni Gu Jun ang dahilan na mag-aaral siya sa ibang bansa upang pansamantalang lumayo kay Rara. Nagyakapan sila bilang pamamaalam sa harap ng gate ng seguridad. Nang umalis si Gu Jun, lihim niyang ipinangako sa sarili na balang araw ay babalik siya upang makita si Rara. Hindi nagtagal, binuksan ang pribadong social media channel ng Rara Playground. Nagpadala si Gu Jun ng mensahe ng pagbati mula sa kanyang hospital bed. Patuloy ring lumago ang negosyo ng Rara Playground. Ipinagyabang niya sa kanyang roommate na bibili siya ng pangalawang piano. Ang mga tao sa paligid ay napabuntong hininga na nasa masiglang yugto ng pag-ibig sina Rara at Gu Jun. Ngunit sila ay nasa magkaibang lugar. Ang pag-ibig na ito ay tunay na hindi madali. Tumawa si Sokyang at sinabi na araw-araw ay nag-uusap ang dalawa sa telepono at napakainit ng kanilang usapan. Halos sumabog na ang telepono. Tunay nga, ang 2 taong lubhang umiibig ay palaging nasa telepono na worry by nais nilang gawing mas maiksi ang distansya sa pagitan nila. Nakikipaglaban si Gu Jun sa kanyang karamdaman. Hiniling niya kay Rara na awitan siya ng lullaby. Nais ni Gu Jun na makakuha ng lakas mula sa tinig ng kanyang kasintahan. Maagang maaga, sinabi ng doktor kay Rara ang magandang balita na gumising na si Manbak. Agad na nagtungo si Rara sa ospital upang dalawin siya. Noon, tumanggap si Mr. Manbak ng CD na ipinadala ni Gu Jun. Prinsipyo niya ang suklian ang kabutihang natanggap. Kaya ginamit niya ang pangalan ni Gu Jun upang bigyan ng piano si Rara. Ibinigay ni Rara kay Manbak ang liham na iniwan ni Gu Jun. Pagkatapos ay sinabi ni Dr. Cha na inutusan siya ni Gu Jun na alagaan si Rara. Nakita ni Dr. Cha na masaya si Rara araw-araw. Ipinagyabang pa niya kay Dr. Cha ang tungkol sa kanya at kay Gu Jun. Dahil dito, nakadama rin si Dr. Cha ng kapanatagan. Palalong gumagaling si Rara sa kanyang kasanayan. Dumating sina Sokyang at Hajung sa bahay at nakita siyang gumagawa ng kimbap. Bigla nilang nabanggit si Gu Jun. Mabilis na ikinwento ni Rara ang matamis na istorya ng kanyang pag-ibig kay Gu Jun. Nasabi ni Rara nang hindi sinasadya na may kasintahan din si Hajung. Agad na tinakpan ni Hajung ang bibig ni Rara gamit ang kanyang kamay. Binago ni Hajung ang usapan upang dayin ang kanyang ina. Pinag-usapan ng tatlo ang kanilang plano.
Nais nilang gamitin ang pangalan ng isang konsyerto sa Pasko upang magpanukala si Rara kay Gujun. Hindi pa matagal lang nakalipas nang magsimulang mag-record si Rara ng video kung saan tinuturuan niyang magpiano si Gujun. Tumugtog siya ng 12 ritmo batay sa awit na Aves DJ Maman. Plano nilang tumugtog ng magkasama sa konsyerto. Hiningi ni Rara kina Jaemin at Dr. Cha na maghanda ng listahan para sa konsyerto. Dumating ang Pasko sa ilalim ng inaasam ng lahat. Nagtipon sa bahay ang mga kaibigan ni Rara. Sa mainit na silid na puno ng bango ng pagkain at himig ng Pasko, lahat ay naghihintay sa pagdating ni Gujun. Habang bumabagsak ang nyebe sa buong langit, hindi pa rin siya dumating. Nag-text si Gujun kay Rara upang sabihin na naantala ang flight dahil sa snowstorm. Hiniling ni Gujun kay Rara na buksan ang video na panarehe niya. Papalitan ng video na yon ang pagganap ni Gujun kasama si Rara. Kaya't ipinahayag lamang ni Rara ang pagsisimula ng konsyerto. Tumugtog si Dr. Cha ng kanyang piyesa. Kumalat ang kanyang alindog na nakabihag kay Nurse Kim. Pagkatapos ng tugtugin, tumayo pa si Nurse Kim upang purihin siya. Sunod na tumugtog ang batang henyo na si Jaemin. Ang bilis ng kanyang kamay at husay sa teknika ay nagbigay takot sa lahat ng naroroon. Ipinagmamalaki din siya ng kanyang ama. Ang huling piyesa ng musika ay pinatugtog ni Rara at Gujun sa video. Ang masayang nota ay tumunog sa silid at bumalik sa isip ni Rara ang mga banayad na alaala. Pagkatapos ng pagtatanghal, nalaman ni Manbak ang katotohanan at bumuhos ang kanyang luha gaya ng ulan. Akala ng mga tao sa paligid ay naantig siya sa sinseridad ni Rara at Gujun. Matagal nang alam ni Manbak na may leukemia si Gujun sa pamamagitan ng liham na ipinadala niya. Sa kahilingan ni Gujun, itinago lamang ito ni Manbak mula kay Rara. Pagkatapos ng konsyerto, bumalik si Rara sa muling inayos na Rara Playground. Ikinwento ni Rara kay Mimi ang pananabik na dala ni Gujun. Hindi inaasahan, dumating dito si Yoon Shil. Hindi maganda ang hitsura ng kanyang mukha. Nagsalita siya ng walang malinaw na kabuluhan. Biglang nadama ni Rara na maaaring may nangyari kay Gujun. Ngunit sa gitna ng pagluha, sinabi ni Yoon Shil na malubha ang karamdaman ni Gujun at hindi na siya makakapunta rito. Mahirap paniwalaan ni Rara na basta na lamang mamamatay si Gujun, ngunit ipinaalam sa kanya na ang video ng pagtatanghal ngayong araw ay naitala 1 buwan na ang nakalipas. Hawak ni Rara ang ibinalik na tasang pandalawahan at ang liham na isinulat na noon pa. Tahimik na umiyak si Rara sa sakit ng puso. Lahat ng nakarinig sa balita ng pagkamatay ni Gujun ay labis na nalungkot. Magkahawak kamay at nagsasabay na umiyak sina Sukyung at Haejeong. Naalala ni Songji ang huling usapan nila ni Gujun, at si Dr. Charin ay nagbuhos ng luha dahil sa pagkawala niya. Umupo si Rara mag-isa sa tuktok ng bundok at umiyak ng malakas. Sa liham, hiniling ni Gujun na kalimutan siya at mabuhay ng panibago, ngunit ang malalim na damdamin niya ay nakatanim na sa buto ni Rara. Paano niya ito makakalimutan ng ganoon na lang? 5 taon nang lumipas, at sa Rara Playground, mas dumami na ang mga piano box at tropeo. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagdating ng isang bata. Si Mimi ay na-promote na bilang auntie. Matapos makipag-usap sa ama ng bata, masayang lumabas si Rara. Sa bahay ni Sukyung, nag-aaway sina Haejeong at ang kanyang asawa. Ngunit nang dalhin ni Rara ang bata, agad silang tumigil. Pinunot ng ama ng bata ang kanyang anak at dinala sa sala. Ang batang mag-asawa ay nagkainitan ngunit mabilis na nagkaayos. Ang hapagkainan ay puno ng tawa at masiglang usapan. Sinabi ni Rara na pinarangalan siya na mapasama sa ganitong malaking pamilya. Pinuri rin siya ng lahat bilang pinakasikat na piano teacher sa Yanpo. Tinuruan niya ang isang musikang henyo, si Jaemin, na ngayon ay nasa Germany at tiyak na magiging kilalang pianist sa hinaharap. Bigla, nabanggit ni Sukyung sina Gujun at Manbak kay Sinti. Sinabi niya kay Rara na huwag kalimutan ang 2 taong yun. Sa payo ng lahat, iniangat ni Rara ang kanyang baso upang magdiwang, at pasalamatan ang magandang panahon na yon. Si Nurse Kim, na matagal nang humabol kay Dr. Cha sa loob ng 5 taon, ay sa wakas ay naipangiti siya. Binigyan siya ni Dr. Cha ng paso at sinabi na mag-aalaga sila nito nang magkasama sa hinaharap. Muling naging maganda at masayang magkasintahan ang dalawa, niyakap nila ang isa't isa ng malambing. Kinabukasan, nagpatugtog si Rara ng isang kanta na iniaalay kay Gujun at inalala siya sa puso. Bigla, may lumitaw na isang tao sa labas ng Rara Playground. Si Gujun na bumalik. Mabilis siyang tumakbo sa pintuan at ayos-ayosan ang damit bago pumasok. Pumasok si Gujun na halong kaba at saya. Tumitig si Rara kay Gujun na nagmamasa-masa ang mga mata sa hindi makapaniwala. Agad siyang tumakbo at niyakap ito ng masaya. Sa wakas, nagtagpo ang 2 magkasintahang may napakahirap na kapalaran. Sa tuktok ng bundok, binunot ni Rara si Gujun at pinagsabihan siya ng may galit kung bakit hindi siya bumalik ng mas maaga. Ngumiti si Gujun ng mapagpatawad at sinabi na kinailangan niyang magtiis hanggang tuluyang gumaling. Marahil dahil lumala ang kanyang kondisyon noon, nagsinungaling siya kay Rara na namatay na siya. Sa kabutihang palad, gumaling na ang karamdaman ni Gujun.
Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng mga bituin, naghalikan ang dalawa ng matamis, isang halik na parang susi para manatiling magkasama magpakailanman. Dito nagtatapos ang kwento ng pelikulang ito. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.